Yo! Kamusta kayong lahat? Welcome back dito sa channel ng Randy Story. Ngayong araw, may bago tayong manhwa na pag-uusapan. Ito ay ang The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman. Ang manhwa na ito ay tungkol sa isang assassin na pinatay ng sarili niyang amo dahil gusto lang naman niyang lumaya sa pagkakakulong. Pagkatapos, ang assassin na ito ay muling nabuhay sa katawan ng isang bata mula sa pinakamalakas na pamilya sa buong kontinente at nagplano siyang maghiganti. Ngayon, paano kaya tatakbo ang paghihiganti ng assassin na ito matapos siyang mag-reincarnate? Kaya wag na nating patagalin pa, pasukin na natin agad ang kwento. Sa isang gabi kung kailan kabilugan ng buwan at halos hindi na makalusot ang liwanag nito sa makapal na ulap, si Raon isang henyong assassin. Mula sa organisasyong tinatawag na Shadow ay ibinigay ang buong buhay niya para lang maging isang mamamatay tao. Tapos, nakatanggap siya ng babala mula sa ibang assassin na mamatay daw siya sa kamay ng sarili niyang amo na si Derus Robert. Si Raon naman, nakababalik lang galing sa isang misyon, ay agad na nag-report ng resulta kay Robert, at gaya ng dati, pinuri na naman siya dahil sa napakagandang trabaho niya na nakakatulong sa mabilis na pag-angat ng pamilya nito. Pero habang nagre-report, itong si Raon ay palihim na palang nakalaya sa indoktrinasyon, isang uri ng sumpa o pagkontrol ng pamilyang Robert para gamitin ang kanilang mga assassin at kontrolin ang utak nila simula bata pa lang. Yun pala, alam na ni Robert na nakawala na si Raon sa sumpa na ito. Si Raon gulat na gulat dahil nabuko siya, tinanong ang amo niya kung paano nito nalaman ang totoo. Yun pala, hindi lang pala indoktrinasyon ang itinanim ni Robert kay Raon, kundi pati na rin ang tinatawag na rage worm. Ang rage worm ay isang uri ng insekto na kapag itinanim sa loob ng katawan ng isang tao, mapipilitan itong sumunod sa lahat ng utos ng amo at kakainin nito ang puso ng biktima. Kapag sumuway ito. Hindi lang yun, kaya rin basahin ng rage worm ang nararamdaman ng isang tao, kaya naman nalaman ni Robert ang sandaling lumaya si Raon sa pagkontrol niya. Dahil dito, agad na pumitik ng daliri si Robert at pinakilos ang rage worm sa loob ni Raon para ngatnatin ang puso nito, kaya naman napangiwi si Raon sa sobrang sakit. Pakiramdam ni Raon ay naging sayang ang buhay niya dahil kung kailan pa siya nakawala sa kontrol gamit ang cultivation technique na Ring of Fire na pinag-aralan niya at noong akala niya ay may pag-asa na siya. Bigla na lang naglaho ang lahat sa harap ng mga mata niya. Sa tindi ng galit ni Raon at sa pakiramdam na mamatay na siya anumang oras, sinubukan niyang kahit man lang masugatan si Robert bago siya malagutan ng hininga. Pero malas dahil walang nangyari dahil agad na pinugutan ni Robert si Raon. Sa gitna ng pag-atake ni Raon, hindi niya matanggap na sa buong buhay niya ay dumanas siya ng ganong hirap ng walang dahilan. At ginawa lang siyang parang aso. Dahil dito, nagmakaawa si Raon sa mga Diyos o kahit sa demonyo man para lang makapaghiganti siya kay Robert. At doon na nangyari ang hindi inaasahan. Si Raon na dapat ay patay na, ay biglang nag-reincarnate sa katawan ng isang batang lalaki na may buhok na kulay ginto at may kaparehong pangalan sa dati niyang buhay si Raon. Si Raon, na nung una ay akala panaginip lang ang lahat, ay unti-unting tinanggap ang katotohanan na nabuhay siyang muli sa isang pamilyang napakayaman. Malayo sa dati niyang buhay, gustong-gusto ni Raon na alamin ang tungkol sa bago niyang pamilya, pero kailangan niyang magtiis dahil isa pa lang siyang sanggol at wala pa siyang masyadong magagawa. Hanggang sa isang araw, habang kasama niya ang kanyang ina, may isang katulong na tumatakbong napapanik at binalitaan ang nanay ni Raon na darating daw ang tatay nito sa mansyon na tinitirhan nila. Ang nanay ni Raon na nagulat sa balitang yon, ay agad na nagpanik at nagutos na maghanda, pero huli na ang lahat dahil ang tatay niya ay nasa pintuan na at naglalakad na papunta sa kanila. Si Raon naman, nung makita ang lolo niya ay nagulat ng husto dahil ang lolo niya pala ay ang pinuno ng pinakamalakas na pamilya sa buong kontinente, ang Destructive King of the North, si Glenn Zieghardt. Pagkakita ni Raon sa kanya, doon lang niya napagtanto na pinanganak pala siya sa pinakamalakas na pamilya sa mundo. Si Sylvie, ang nanay ni Raon, ay nagtanong sa kanyang ama kung gusto nitong kargahin si Raon. Habang karga ni Glenn si Raon, ipinaliwanag niya na ang pangalang Raon ay may kahulugan na mamuhay ng tahimik at walang gulo na parang isang anino hanggang sa sumapit ang gabi. Si Raon nagising pa rin ay nagbalak na sanayin ang kanyang cultivation technique na Ring of Fire at may plano siyang pagsamahin ito sa sword technique ng pamilya Zieghardt. Sa ganitong paraan, ang paghihiganti ni Raon kay Derus Robert ay magkakaroon na ng katuparan. Pero habang sinasanay niya ang technique na ito, naramdaman ni Raon na sobrang lamig ng kanyang mana circuit. At naisipan niyang basagin ang lamig na ito gamit ang kanyang Ring of Fire. Pero sa kabilang banda, naisip din ni Raon na sayang naman kung itatapon lang niya ang napakatinding lamig na yon. Kaya nakaisip si Raon ng paraan para pagsamahin ito sa kanyang agos ng apoy at pag-ikutin ang dalawa ng sabay. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan na niya ito. Maayos na nakokontrol ni Raon ang kanyang mga circuit.
Pero nung balak na niyang tumuloy sa susunod na level, naramdaman niyang pagod na siya. Dahil sanggol pa ang katawan niya, nakatulog agad si Raon, tapos kinabukasan ng umaga habang naglalaro siya. Kasama ang kanyang ina, dumating ang isang saint. Pagkakita pa lang ni Raon, nakilala niya agad na ito ay si Ruet Saint. Ang pinakamagaling na manggagamot sa buong lupain ay pumunta sa tinitirhan ni Raon para tignan ang lagay niya. Pagkatapos siyang suriin, lumabas na hindi pala maganda ang kalagayan ni Raon. May sumpa ng Curse of Frost sa loob ng katawan niya na nagpapabagal sa kanyang mana. Ang mga circuit sa katawan niya ay barado ng mga bloke ng yelo, kaya mahihirapan siyang maging isang swordsman sa hinaharap. Hindi lang yon, pwede ring mamatay si Raon kung hindi agad magagamot ang lagay niya. Sa madaling salita, maikli lang ang itatagal ng buhay ni Raon. Sobrang nagulat si Sylvia nung marinig niya to, at napaiyak na lang habang sumisigaw na. Gagawin niya ang lahat gumaling lang ang anak niya. Si Raon na hindi kailanman nakaramdam ng pagmamahal sa past life niya, ay nakaramdam ng sikip at sakit sa kanyang dibdib. Ayaw niyang makitang umiiyak ang kanyang ina ng ganon. Nangako si Sylvia na gagawin niya, ang kahit ano para kay Raon. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ama na may kausap na saint, tapos ay lumuhod sa harap nito, at nagmamakaawang pagalingin si Raon. Si Glenn, habang pinapanood ang anak niyang nagmamakaawa para sa kanyang apo, ay nagsabing, walang silbi ang lahat ng yon dahil hindi niya ito tutulungan, ang tanging maibibigay lang niya ay ang pangalang Sighart. Si Glenn, na pakiramdam ay wala na siyang dapat pang sabihin sa kanyang anak, ay pinalabas na agad ito. Ang saint naman na nakasaksi sa pangyayari ay nagtanong kay Glenn kung bakit hindi na lang siya magpakatotoo sa anak niya. Gayong siya naman talaga ang nagpatawag sa saint para tignan ang lagay ni Raon. Iniwas agad ni Glenn ang usapan at inutusan ang saint na ipaliwanag na lang ang kondisyon ni Raon sa kanya. Ipinaliwanag ng saint na ang siyam na mana circuit nito ay sarado dahil sa sumpa at magiging mas delikado pa ito habang lumalaki si Raon. Sinabi rin ng saint na halos imposible na para kay Raon ang maging isang swordsman sa hinaharap. Sinubukan ni Glenn na manatiling kalmado nung marinig niya to at sinabing wala lang yon. Basta't mabuhay lang si Raon. 2 taon na ang lumipas at narating na ni Raon ang Ring of Fire dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pag-iensayo at madalas na pag-inom ng mga elixir na ibinigay ng saint para sa kanyang gamutan. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Raon ay 5 na ngayong taong gulang at sa wakas ay nabuo na niya ang ikalawang Ring of Fire. Pero sa kasamaang palad, nandun pa rin ang sumpa ng Curse of Frost at ang masamang daloy ng kanyang mana kahit pa narating na niya ang ikalawang stage ng Ring of Fire. Sa kabila nito, naisip ni Raon na hindi kailangang magmadali dahil pakiramdam niya ay marami pa siyang oras para mag-improve at mag-cultivate ng mas matagal pa. Si Raon na balak sanang mag-ensayo ulit ay napahinto dahil pumasok ang kanyang ina sa kwarto para paalalahanan siyang maghanda. Dahil ngayon ang araw kung saan pupunta sila ng kanyang ina sa pangunahing gusali ng pamilyang Sighart. Pagdating ni Raon at ng kanyang ina sa main building, agad nilang nakuha ang atensyon ng mga tao dahil sa mga pangit na tsismis na kumakalat tungkol sa kanila. Kahit naririnig ni Raon at ng kanyang ina ang mga pinagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, hindi na lang nila ito pinansin. Maya-maya pa ay pumasok na ang pinuno ng pamilya na si Glenn Sighart at nang walang paligoy-ligoy ay inilabas ang dambuhalang pedang, ang Sword of Judgment para simulan ang seremonya ng paghuhukom. Ang layunin ng seremonyang ito ay para tipunin ang mga bata mula sa iba't ibang pamilya at malaman kung gaano kalaki ang talentong taglay nila sa mana. Ang unang batang tinawag para sa paghuhukom ay si Buren Sighart na may Wind Attribute at sinundan naman ni Ronaan Sion na may Ice Attribute. At ang huling tinawag ay si Raon. Si Raon na tinawag para pumunta sa harap ay agad nakatanggap ng mga masasamang tingin mula sa mga tao roon. Hindi na rin masyadong umaasa si Raon dahil ang katawan niya ay mayroon pa ring sumpa. Tapos nung ipinatong na ni Raon ang kamay niya sa malaking pedang, nagulat siya dahil bigla siyang pinakitaan ng isang alaala na nasa loob ng pedang yon. Sa alaalang yun, may isang swordsman na may buhok na blonde na nakikipaglaban sa maraming halimaw. Si Raon nagulat ay natauhan agad at nakita niyang sobrang liit lang ng attribute niya, hindi man lang umabot sa gitna, ang mga taong nakakita nito ay napangisi. Habang nanunukso ang tingin. Di nagtagal ay itinigil na ni Glenn ang seremonya at pinalabas na ang lahat ng mga dumalo. Pagkakita ni Glenn sa napakaliit na attribute ni Raon, sobrang nanghinayang siya. Kahit alam naman na niyang mangyayari to, pero nung makaalis na ang lahat, ang attribute ni Raon na natitira sa Sword of Judgment ay biglang lumaki at naglabas ng gintong liwanag na parang araw, o ang tinatawag na The Golden Flame na minsang lang lumitaw sa buong kasaysayan ng Sighart. 7 taon na ang lumipas simula nung seremonya. Si Raon na malapit. Nang marating ang ikatlong Ring of Fire ay 12 taong gulang na ngayon. Sa araw na yun, babalik muli si Raon sa main house para dumalo sa pagtatapos ng seremonya ng paghuhukom. Sa mismong pagtatapos din nito, ipinaalala ni Glenn kay Raon na siya ay
Sasabak sa basic training bilang isa sa mga bagong miyembro ng pamilya Zieghart, pagkarinig doon, bakas kay Raon ang pagkalito dahil ngayon lang siya sinabihan, samantalang ang iba ay isang buwan na ang nakalipas nung nabalitaan ito. Noong ibinabalita iyon, biglang sumingit ang ina ni Raon at sinabing hindi pa niya kayang sumali sa nasabing pagsasanay. Dahil ito sa sumpa ng yelo na nasa loob ng kanyang katawan. Hindi naman nagustuhan ni Glenn ang narinig at sinabing, walang anumang exemption o pagtanggi para sa mga taong tinanggap na ang pangalang Zieghart. Paulit-ulit na nakiusap ang ina ni Raon sa kanyang ama para bigyan pa siya ng karagdagang oras, pero mukhang wala itong silbi dahil sa bigat ng pangalang Zieghart na pasan na niya. Ang mga nakarinig naman ay nagsimulang pagtawanan si Sylvie nang may mapangmaliit na tingin. Si Raon naman, nang makita iyon, ay hindi lang basta nanood at humarap para tanggapin ang utos ni Glenn na sumali sa basic training ng pamilya Zieghart. Nang makita ito ni Glenn, sinubukan niyang sukatin ang tatag ng kanyang apo sa pamamagitan ng pagpapakawala ng matinding pressure mula sa isang taong may titulong Destructive King of the North. Hindi sumuko si Raon at patuloy na tiniis ang pressure na iyon para patunayan na siya ay karapat-dapat ding magtaglay ng pangalan ng pamilya Zieghart, kahit na sa huli ay hinimatay siya dahil sa tindi ng puwersang ibinagsak sa kanya. Pagkatapos ng seremonyang iyon, kinabukasan ay agad na nag-ensayo si Raon bilang paghahanda. Samantala, si Glenn naman, na nasa ikalimang training ground ng pamilya Zieghart, ay makikitang pinuntahan ang isang lalaking may pulang buhok. Ang lalaking iyon ay si Rimmer, ang Sword of Light. Inakala ni Rimmer na kaya pumunta si Glenn ay para makiusap na luwagan ang pagtrato kay Raon gaya ng hiling ni Sylvie sa kanya, pero wala ring saysay ang lahat dahil hindi balak ni Rimmer na magbigay ng kahit anong konsiderasyon sa kahit na sino, pero sinong mag-aakalang ang utos pala ni Glenn ay huwag bawasan ang tindi ng pagsasanay, kundi dagdagan pa ito kung kakailanganin. Nagkaroon ng interes si Rimmer nang marinig ang mga salita ni Glenn, kahit pa sabihing napakahina ng kanyang apo, ay mas lalo pa siyang naging interesado kay Raon. Sa kabilang banda, si Raon naman ay kasalukuyang naghahanda para sa susunod na pagsasanay. Nakarating na siya sa ikatlong antas ng Ring of Fire dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pag-ensayo, pero simula pa lang ang lahat ng ito. Dahil kilala ang pamilya Zieghart sa sobrang hirap ng kanilang training, kaya ang Ring of Fire Level 3 ay masasabing pundasyon pa lamang. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Sylvie si Raon sa kanyang kwarto para makipag-usap dahil bukas na ang unang araw ng basic training. Sinubukan niyang kumbinsihin si Raon na ipagpaliban muna ito ng isang taon dahil sa kanyang pag-aalala, pero matigas ang paninindigan ni Raon na tumuloy. Dahil gusto niyang patunayan ang sarili sa mga taong kumukutya sa kanya at sa kanyang ina, nang marinig ni Sylvie ang sinabi ng kanyang anak. Ay sa wakas ay isinalaysay na rin niya kung bakit sila namumuhay ng mag-isa at kung bakit marami ang nagagalit sa kanila. Bago pa man umalis si Raon para sa training bukas. Nagsimula ang lahat ng umibig si Sylvie at sinadyang sirain ang sarili niyang mana circuit para lang makaalis sa pamilya Zieghart, pero ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Isang tauhan mula sa Eden na nakakilala sa mukha ni Sylvie ang biglang sumalakay sa kanila, ang ama ni Raon na hindi naman ganoon kalakas. At si Sylvie na noon ay buntis kay Raon ay walang nagawa sa pagsalakay na iyon, pero nang dumating na ang mga sasaklolo. Huli na ang lahat dahil napatay na ang ama ni Raon sa engkwentrong iyon. Dahil wala nang matakbuhan si Sylvie, ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa pamilya Zieghart. Iyon ang dahilan kung bakit kinamumuhian si Sylvie ng mga tao. Matapos marinig ang nakaraan ng kanyang ina, naisip ni Raon na naging makasarili ang ginawa nito. Dahil tinalikuran niya ang kanyang tungkulin sa pamilya para sa sariling kaligayahan, pero sa kabilang banda, siya rin ang nagbigay ng bagong buhay at pagmamahal kay Raon. Kahit pasabihin ng lahat na makasarili siya, para naman kay Raon. Siya ang nag-iisang ina sa ikalawang buhay niyang ito. Sinubukan ni Raon na pakalmahin si Sylvie at sinabing magiging maayos din ang lahat. Matapos makipag-usap sa kanyang ina, sinubukan ni Raon na sanayin ang kanyang Ring of Fire para makapasok na sa intermediate stage. Pero habang nag-iensayo, biglang lumitaw ang isang malaking asul na apoy na may anyo ng isang espiritu at nagsabing, siya raw ang Wrath Spirit. Inutusan ng espiritong iyon si Raon na isuko ang kanyang kaluluwa at katawan para makapaghiganti siya. Nagulat din ang espiritu dahil isang bata pala ang nasa harap niya, pero nang tiningnan niya, nang malalim ang pagkatao ni Raon, nakita niyang may nakatagong matinding puot sa loob ng puso nito. Tumanggi si Raon na ibigay ang kanyang kaluluwa at katawan sa nasabing espiritu. Dahil dito, napilitan ng Wrath Spirit na pilitin si Raon na isuko ang kanyang buhay sa kanya sa pamamagitan ng pagpukaw sa galit ni Raon, pero pinigilan ito ni Raon gamit ang Ring of Fire na natutunan niya. Mabuti na lang at nakayanan niya ito, at hindi lang iyon nakakuha rin siya ng bagong kakayahan na lumalabas na kapangyarihan pala ng espiritong iyon. Ang kakayahang iyon ay tinatawag na status window. Lumalabas na ang system na palaging lumilitaw ay likha pala ng nasabing espiritu. Nang hilingin ni Raon sa espiritu na ipaliwanag ng mas malinaw ang tungkol sa system, tumanggi ito dahil sa sobrang inis.
wala siyang rason para sabihin kay Raon. Sa inis ni Raon sa espiritu, pinalayas niya ito at bigla na lang. Itong naging pulseras na pwedeng lumabas kahit kailan. Kinabukasan sa ikalimang field ng Zigheart, maraming tao ang nagtipon para sa seleksyon ng training sa Zigheart. Hindi lang mga mula sa main family ang nandoon, kundi pati na rin ang mga galing sa collateral families, ang mga may rekomendasyon, at ang mga galing sa lower families. Gaya ng inaasahan, pagkakita pa lang ng mga tao kay Raon, ay pinagtsitsismisan na siya. Nang marinig ito ni Raon, agad niyang sinita ang mga batang nag-uusap tungkol sa kanya, at hinamon silang sabihin iyon ng harapan, dahil hindi matanggap. Ang sinabi ni Raon, hinawakan nila ang damit ni Raon na parang gustong makipag-away, pero pinigilan sila ni Buren Zigheart at sinimulan niyang asarin si Raon. Sinubukan ni Raon na manatiling kalmado at inasar din pabalik si Buren, pero nang lalaban na si Buren, dumating si Reimer kaya hindi na tuloy ang away. Magsisimula na ang training program. Ipinaliwanag ni Reimer na mula sa 160 mga batang kasali, mababawasan ito at magiging 140 na lang. Nagulat ang mga bata nang marinig ito, dahil napakaraming tatanggalin. Hindi pinansin ni Reimer ang reklamo nila at agad silang pinatakbo. Nagsimula ng tumakbo ang mga bata at makikitang si Raon ang nasa pinakahuli, kabaligtaran. Nina Buren at Runaan na nasa pinakaunahan. Akala ng mga nanonood ay hindi kakayanin ni Raon na makipagsabayan sa ibang bata. Pero para kay Reimer, interesante si Raon dahil nakikita ni Reimer ang magiging kulay ng isang bata sa hinaharap. Pero sa hindi malamang dahilan, wala siyang makitang kahit anong kulay kay Raon at sa tingin niya ay higit pa sa kaya niyang unawain ang potensyal nito. Balik kay Raon na tumatakbo, nararamdaman niya na napakadali lang ng ganitong pagtakbo kumpara sa nakaraan niyang buhay dahil sa patuloy na pagtakbo ni Raon ng walang hinto, naguluhan ng mga tao. Pati si Reimer ay nagtataka dahil dapat ay naubos na ang stamina ni Raon. Kanina pa. Dahil dito, mas lalong na-interes si Reimer sa tatag ni Raon. Nagtataka rin si Buren kung bakit tumatakbo pa rin si Raon. Kaya gumamit na siya ng aura para bumilis lalo. Nang makita ni Raon ang ginawa ni Buren, tinuring niya itong parang bata dahil para sa kanya, hindi naman sila dapat nagpapaligsahan. Patuloy pa rin. Tumatakbo si Raon kahit na habang tumatagal ay lalo siyang napapagod. Pero buti na lang, mabilis na lumalakas ang Ring of Fire. At nakakaipon siya ng stamina gamit ito. Nakita ng espiritu na napapagod na si Raon kaya, kinuha nito ang pagkakataon para agawin ang katawan niya, pero pinigilan ni Raon ang pangungulit ng espiritu na pilit na kumukuha sa katawan niya, at sa wakas, nang malapit na siyang himatayin, natapos din ang running test. Kahit na napakahirap. Pero dahil sa pagsisikap niya ay tumaas ang stats ni Raon. Ang sinabi ni Reimer kanina na tatanggalin ang mga mabibigo sa test ay isa lang palang biro para subukan ang tatag ng mga bata. Pero, kahit sinabi ni Reimer na nagbibiro lang siya, umaasa siyang magpapatuloy ang mga bata sa ganitong pagsisikap. Dahil kung hindi, talagang tatanggalin niya ang mga magbubulakbol. Matapos magpaliwanag sa mga bata, agad na nakipagkita si Reimer kay Glenn para iulat ang nangyari sa training. Balik tayo sa training ground ng Zigheart. May 3 bata doon na hindi masaya sa tagumpay ni Raon at ang isa sa kanila ay mula sa collateral line na si Kin Zigheart. Inakusahan nila si Raon na gumamit ng elixir para makatakbo ng ganoon katagal at balak nilang turuan ng leksyon si Raon. Pagkatapos niyon, biglang nabuli si Raon ng 3 bata base sa walang basehang paratang. Kaya nainis si Raon at lumaban pabalik hanggang sa mabugbog ang 3 at hindi na makapalagpa. Nang wala na silang kalaban-laban, tinanong sila ni Raon, sino ang nag-udyok sa inyo na gawin ito? Akala niya ay si Buren ang nag-utos sa kanila na bugbugin si Raon, pero sino ang mag-aakala na wala palang kinalaman si Buren sa ginawa ng 3 bata. Matapos malaman ang totoo, tinakot ni Raon ang mga bata na huwag na siyang guguluhin pa. Habang nangyayari iyon, pinagmamasdan pala sila ni Reimer mula sa likod ng puno para siguraduhing walang masamang mangyayari, pero ang nakita niya ay isang eksenang nagpaalala sa kanya kay Glenn noong kabataan nito. Pagbalik sa dorm ni Raon, makikitang, kausap niya ang espiritu at nakipagpustahan dito. Kapag nanalo si Raon, makakakuha siya ng dagdag na 2 stat at isang random trait, pero kapag natalo siya, makakakuha siya ng 10 points ng galit na magpapadali sa espiritu na agawin ang katawan niya. Agad na tinanggap ni Raon ang pusta dahil balak niyang gamitin ang karanasan mula sa dati niyang buhay para manalo. Kinabukasan ng hapon, matapos ang training, maraming bata ang nagrereklamo dahil sobrang tindi ng pagsasanay. Imbes na pansinin ang mga batang nagrereklamo, deadma lang si Raon at nag-focus na lang sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Sa kabilang banda, makikita naman si Ronaan na nagtatago sa likod ng pader at palihim na pinagmamasdan ang pag-iensayo ni Raon. Agad siyang tinanong ni Raon kung bakit siya nandoon, pero nanatili lang natahimik si Ronaan at hindi sumagot. Bigla siyang nakaramdam ng isang nakaka-relax na amoy at aura,
kaya naman naupo na lang siya bigla sa tabi ni Raon. Simula noon, palagi nang sinusundan ni Runaan si Raon kahit saan ito pumunta, pati na sa mga ginagawa nitong pagsasanay. Pakiramdam ni Runaan ay gumagaan ang kanyang katawan kapag naaamoy niya ang preskong banggo mula kay Raon, pero si Raon, naiilang na sa mga ginagawa ni Runaan. Kaya naman, tinanong niya ulit si Runaan kung may gusto ba itong sabihin sa kanya o wala. Ang sagot lang ni Runaan ay, wala. Binaliwala na lang siya ulit ni Raon, habang si Runaan naman ay balak pang sundan si Raon ng mas matagal. Samantala, lihim namang binabantayan ni Buren ang dalawa na laging magkasama nitong mga nakaraang araw. Maliban doon, hindi rin gusto ng ibang mga bata ang pagiging malapit ni Raon at Runaan. Para kay Buren, walang kwenta ang physical training na ginagawa ni Raon dahil sa tingin niya, kahit anong gawin nito, magkaiba pa rin ang antas nila. Kaya naman mas pinili ni Buren na pagtuunan ng pansin ang pagpapahusay sa kanyang sining ng espada. Pagkatapos, sinabihan niya ang ibang mga bata na mag-focus na lang sa magiging resulta ng test kaysa panoorin ang dalawa. Maya-maya, habang nag-iensayo si Raon at Runaan, biglang may lumapit sa kanilang bata na nagngangalang Dorian. Nagtanong siya kung pwedeng sumama sa kanilang pagsasanay dahil gusto rin niyang matutunan ang tamang porma ng katawan. Agad namang sumagot si Raon na wala siyang problema doon. Pagkatapos, binigyan ni Dorian ng cake si Raon, pero tinanggihan niya ito. Habang nangyayari yun, titig na titig naman si Runaan sa cake, na parang kawawang bata na gustong-gusto itong kainin. Dahil doon, binigay na lang ni Raon ang cake kay Runaan, at agad naman itong nilamon ni Runaan. Lumipas ang mga araw sa paulit-ulit na pagsasanay hanggang sa 6 na buwan na ang nakalipas. Sa loob ng 6 na buwang ito, isinugal ni Raon ang kanyang buhay dahil hindi pa rin ganoon kaganda ang kondisyon ng kanyang katawan. Hanggang sa sumapit na ang umaga ng araw ng pagsusulit. Dumalo rin ang mga guardian para saksihan ang mahalagang okasyong ito. Samantala, pinaalalahanan naman ng bolang apoy si Raon tungkol sa pustahan nila noon. At syempre, hinding-hindi yun nakalimutan ni Raon, malakas pa rin ang loob niya dahil wala namang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa huli. Habang si Dorian naman ay halos subsob na sa lupa dahil sa sobrang kaba, si Runaan naman ay inalok pa ng cake si Raon. Sa hanay ng mga manonood, sobrang excited ng nanay ni Raon na suportahan ang kanyang anak. Proud na proud siya sa naging pagbabago ni Raon matapos ang 6 na buwan sa training camp. Pagkatapos noon, pumasok na ang pinuno ng pamilya sa arena para personal na bantayan ang pagsusulit. Nang walang paligoy-ligoy, agad na ipinaliwanag ni Rimmer kung ano ang gagawin sa pagsusulit. Ang kailangan lang nilang gawin ay malampasan ang pressure o matinding aura na ilalabas ni Rimmer. Marami sa mga guardian ang hindi pumayag dahil pakiramdam nila ay hindi ito patas para sa mga bata. Pero agad na ipinaliwanag ni Rimmer ang konsepto ng pressure na ito na nabuo mula sa iba't ibang naging tagumpay. Ang pressure na yun ay patunay ng kakayahan ng isang tao kahit wala itong aura. Sumingit naman ang head of the family at sinabing tama si Rimmer na ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng matinding presensya depende sa kung paano sila nagsanay. Matapos magsalita ang pinuno, nagsimula na ang exam. Si Runaan ang naunang sumalang. Maglalabas si Rimmer ng pressure na sapat lang para kayanin ng isang bata. Basta't sinunod nito ang lahat ng tamang pagsasanay. Ang sinumang makakalapit at makakahawak kay Rimmer ang siyang papasa. Nagsimula na ang pagsusulit. Ang sinumang gagamit agad ng aura kapag inilabas na ni Rimmer ang pressure ay bagsak agad. Pinilit itong tiisin ni Runaan at humakbang pasulong hanggang sa mahawakan niya si Rimmer. Ang pangalawang sumalang ay si Dorian. Kahit na nahirapan siya at nasuka pa pagkatapos, nakapasa pa rin siya. Sumunod naman si Buren. Hirap na hirap siyang labanan ang pressure ni Rimmer. Pero bigla niyang naalala ang mga inaasahan sa kanya ng tatay niya. Ayaw niyang itapon siya, gaya ng nangyari sa kuya niya. Dahil doon, mas lalo siyang nagpursigi at hindi pumayag na mabigo, hanggang sa wakas, nakapasa rin siya. Pinayuhan naman ni Rimmer si Buren na itigil na ang pag-aasal na parang matanda, at gusto ni Rimmer na mag-ensayo si Buren ayon sa tunay niyang edad. At ang huling sasabak sa pagsusulit ay walang iba kundi si Raon. Mas matinding pressure ang inilabas ni Rimmer kay Raon kumpara sa ibang kalahok, pero ni hindi man lang natinag si Raon sa tindi nito. Si Raon kasi ay isang regressor, kaya naman sa loob niya. Hindi lang siya si Raon Zighart, dahil siya rin si Raon na isang assassin, kaya naman balewala lang sa kanya ang ganoong klaseng pressure. Para kay Raon, dahan-dahan siyang naglakad pasulong dahil kaya niyang lagpasan ang tensyong iyon. Pagkahawak niya kay Rimmer, agad na nagtanong si Raon kung nakapasa ba siya o hindi. Samantala, gulat na gulat si Rimmer at ang pinuno ng pamilya dahil si Raon ay kinaya hindi lang ang pressure kundi pati na rin ang paglusot dito. Bukod sa kanilang dalawa, lahat ng nakasaksi ay talagang napanganga sa gulat. Dahil sa nakita niya, nawala sa focus si Rimmer at agad na tinanong si Raon kung sino ba talaga siya. Kalmado lang na sumagot si Raon na nakita naman ni Rimmer ang 6 na buwang paghihirap niya sa pagsasanay. Agad itong pinabulaanan ni Rimmer at sinabing nagtatanong siya dahil higit pa sa inaasahang resulta ng pagsasanay ang pinapakita ni Raon ngayong araw.
Sa loob ng 6 na buwang ito, nagbigay si Rimmer ng pressure na dapat sana ay hindi kayang lagpasan ni Numan. Agad namang, natauhan si Rimmer na nasa gitna pa sila ng exam, kaya sinubukan niyang pagaanin ang tensyon sa paligid. Pagkatapos, inanunsyo na ni Rimmer na si Raon ang itinanghal na pinakamagaling na kalahok. Ang nanay ni Raon at ang katulong nila na. Nakarinig nito ay sobrang tuwa hanggang sa mapaiyak sila sa galak. Samantala, ang ibang mga nanonood naman ay nagtataka kung paanong si Raon ang naging best participant. Sa kabilang banda, biglang sumigaw si Buren na hindi siya makapapayag sa resulta dahil iniisip niyang gumamit ng madayang taktika si Raon. Sabi pa ni Buren, paano namang ang isang taong may sumpa na gaya ni Raon ay naging pinakamagaling? Dahil dito, hinamon ni Buren si Raon na magduel para malaman kung sino ba talaga ang karapat-dapat. Tinanong naman ni Rimmer si Buren kung ganoon ba talaga. Kating-kati itong maging best participant. Nahihiyang sumagot si Buren na, hindi naman sa ganoon, pero tapos na kasi ang exam. Kaya humingi ng pahintulot si Rimmer sa head ng pamilya para magdesisyon kung ano ang dapat gawin, at ang pinuno ay tinanong si Raon kung gusto ba niyang makipagduel kay Buren. Pero mabilis na tumanggi si Raon, dahil tapos na ang pagsusulit at may resulta na rin. Isa pa, wala naman daw siyang dahilan para makipag-away pa kay Buren. Bigla namang sinabi ng head na ang mananalo ay makakakuha ng isang bronze tablet. Itong bronze tablet ay pwedeng ipagpalit sa mga premyo, depende sa level nito may ginto, pilak, at tanso kaya magkakaiba rin ang mga makukuha rito. Ang tablet na ito ay personal na ibibigay ng mismong head ng pamilya. Nang marinig na maganda ang premyo, pumayag na si Raon na labanan si Buren. Nagsimula na ang suntukan at agad na sumugod si Buren para atakihin si Raon. Pero nagawa itong iwasan at harangan ni Raon ang bawat atake ni Buren. Pagkatapos noon, inilabas na ni Buren ang kanyang teknik na kung tawagin ay empty tiger fist, isang estilo na minana niya sa kanyang ama, pero relax pa rin si Raon sa pagharang ng bawat suntok na pinapakawalan ni Buren. Sa kabilang banda, si Buren ay kasalukuyang nakikipaglaban sa matinding pressure na nabubuo sa kanyang isipan. Dahil sa takot na matalo at itakwil ng kanyang ama, pilit na pinapatunayan ni Buren ang kanyang sarili para manalo. Pero si Raon naman, kitang-kita na niya ang bawat galaw at direksyon ng mga atake ni Buren. Kaya naman, sinalubong ni Raon ang kamao ni Buren ng sarili niyang suntok, sabay gaya sa mismong teknik ni Buren. Sapul na sapul si Buren sa ataking iyon. At habang nangyayari ito, gulat na gulat ang mga manonood dahil nagawa ni Raon na gamitin ang mismong teknik na ginamit ni Buren. Hindi makapaniwalang nagtanong si Buren kung paano ito nagawa ni Raon. Simple lang ang sagot ni Raon, ginaya lang daw niya ang teknik ni Buren. Dahil pinakita na ito ni Buren kanina, hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan dahil halos imposibleng magawa ang ganon kabilis. Para kay Rimmer, ang kakayahang ito ni Raon ay isang talentong magdadala sa kanya sa rurok ng buong kontinente, at tinawag niya itong heavenly talent. Dahil hindi na makatayo pa si Buren, agad na idineklara ni Rimmer na si Raon ang nanalo sa duel na iyon. Dali-daling bumaba ang nanay ni Raon sa arena at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Sobrang proud siya kay Raon, gayon din ang nararamdaman ng mga magulang ni Raon. Samantala, binaliwala lang si Buren ng sarili niyang ama dahil natalo ito ni Raon, at sa tingin nito ay pinahiya lang siya ng kanyang anak. Kinagabihan sa mansyon ng pamilya Buren, pinatawag si Buren ng kanyang ama at doon ay matindi siyang pinagalitan. Matapos pagsabihan, nagpalakad-lakad muna si Buren sa labas hanggang sa mapadpad siya sa tapat ng training hall. Dahil sa sama ng loob at inis, pumasok siya sa loob ng lugar na iyon. Sinuri ni Buren ang locker na ginagamit ni Raon. Doon ay laking gulat niya nang makita ang napakaraming sapatos na pudpod na sa kalumaan. Napagtanto ni Buren na talagang nagpakitang gilas at nagsumikap ng husto si Raon sa pag-iensayo, habang siya naman ay kabaliktaran ang ginagawa. Matapos makita ang dedikasyon ni Raon, agad na lumabas si Buren ng training hall na iyon. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala itong si Blue Fire na natalo siya sa pustahan nila ni Raon, at napapatanong na lang kung sino ba talaga itong si Raon, pero hindi siya. Pinansin ni Raon at nag-focus na lang sa napanalunan niya mula sa pustahan nila kay Blue Fire. Dito ay nakakuha si Raon ng panibagong upgrade. 2 ability points, isang random na special trait, at isang trait na ang tawag ay Snowflower Perception. Ang trait na ito ay isang kakayahan na nagpapatala sa kanyang pandama, at dahil nasa isang bituin pa lang ito, 10% pa lang ang nadadagdag sa abilidad niya. Inasar naman ni Raon yung asul na apoy dahil ang pangit daw ng pangalang ibinigay nito para sa kanyang trait. Kinabukasan, ipinatawag si Raon ng punong angkan. Pagkaharap ni Raon sa kanya, agad siyang binigyan ng bronseng tableta gaya ng napagkasunduan nila noon. Pinayagan din agad si Raon na humingi ng kahit anong gamit o pabor na katumbas ng tabletang iyon. Nang walang pag-aalinlangan, tinanong ni Raon kung paano maibabalik ang dangal at posisyon ng kanyang ina na nawala noon. Sumagot ang punong angkan na ang tanging paraan lang ay ang gumawa ng isang tagumpay na kikilalanin ng buong pamilya.
Pero hindi iyon madali. Dahil para itong pagsungkit sa mga bituin sa langit na halos imposible talagang mangyari. Pero puno ng kumpiyansang sinabi ni Raon na, kung sinabi ng punong angkan na posible ito, ibig sabihin ay kaya itong gawin. Dahil doon, itinuring ni Raon na nagamit na ang bronseng tableta at binalak na niyang umalis agad. Pero pinigilan siya ng punong angkan at sinabing hindi pa siya humihingi ng premyo niya. Dahil kung simpleng tanong lang ang gagawin ni Raon, kaya niya itong sagutin kahit wala ang bronseng tableta. Kaya naman, humingi si Raon ng isang cultivation technique na hamak na mas maganda kaysa sa ituturo sa training nila. Kailangan ni Raon ng bagong teknik para maibalik ang dangal ng kanyang ina at makapaghiganti dahil hindi sapat ang teknik na gamit niya ngayon. Pinitik lang ng punong angkan ang kanyang daliri at biglang lumitaw ang isa sa mga bookshelf ng pamilya Zeghart. Sinabi niya na kung itataas ni Raon ang kanyang kamay sa gitna, lilitaw ang libro na pinakakailangan niya sa oras na iyon. Itinaas ni Raon ang kanyang kamay at isang lumang libro ang lumabas. Nagulat ang punong angkan at ang kanyang katulong. Paano nakuha ni Raon ang librong iyon? Pagkatapos, ang laman ng libro ay tila pumasok ng diretsyo sa katawan at alaala ni Raon. Habang nangyayari iyon, natulala ang punong angkan dahil naalala niya ang kanyang nakaraan. Noong mga panahong nakatuon lang siya sa pagpapalakas ng pamilya hanggang sa napabayaan na niya ang sarili niyang anak. Medyo nagsisisi ang punong angkan sa mga nangyari noon, kaya ngayon, poprotektahan niya si Raon at ang ina nito, kahit pamasuklam ang mga ito sa kanya. Pagkatapos niyon, tinanong ng punong angkan si Raon kung ano ang ginawa niya kanina lang. Sumagot si Raon na hindi niya alam, ang natatandaan lang niya ay may teknik na biglang naglaho sa kamay niya at pumasok sa kanyang katawan. Tinanong ng punong angkan kung ano ang pamagat ng libro. Sumagot si Raon na ang pangalan nito ay Cultivation ng 1,000 Apoy. Napaupo ang punong angkan at sinabing sapat na iyon at maaari nang umalis si Raon. Nang makaalis na si Raon, tinanong ng katulong ang punong angkan kung anong klaseng teknik ang nakuha ng bata. Sumagot ang punong angkan na ang binanggit ni Raon ay ang teknik na tanging ang unang punong angkan lang ng Zeghart ang nakagamit. Hindi rin niya akalain na kayang matutunan ni Raon ang ganoon kabigat na teknik. Nag-alala ang katulong dahil naglaho na ang libro, pero sinabi ng punong angkan na huwag itong isipin dahil ipinamana na ito sa tamang tao. Tutal, wala naman talagang makagamit ng teknik na iyon, at kung hindi dahil kay Raon, mabubulok lang ang librong iyon sa loob ng bookshelf. Pagka-uwi sa bahay, napaisip si Raon kung bakit ibinigay ng punong angkan ang ganoon kagandang teknik sa kanya. Nararamdaman ni Raon na kahit gintong tableta pa ang gamitin niya, hindi ito sasapat para makuha ang teknik na iyon. Sinubukan ni Raon na gamitin ang bagong cultivation technique pero paulit-ulit siyang nabibigo. Biglang chinat. Binigyan ng motibasyon ng asul na apoy si Raon para pag-aralan ang teknik dahil nakikita nitong nahihirapan ang bata. Bukod doon, kailangang mag-ingat ni Raon dahil magiging malaking problema kapag may humawak sa kanya habang nagkukultivate siya. Kapag nangyari iyon, posibleng maging lumpo si Raon habang buhay. Pero alam ni Raon na ang totoong balak ng asul na apoy ay buwisitin siya habang seryoso siyang nagsasanay. Nagmakaawa pa ang asul na apoy na payagan siyang mang-istorbo kahit isang beses lang, pero tinandihan ito ni Raon. Pagkatapos, tumingin si Raon sa bintana. May nakita siyang isang katulong na nasa tapat ng lawa. Ang katulong na iyon ay gumagawa ng ulat tungkol kay Raon dahil ang totoo, naroon lang siya sa mansyon para maging isang espiya. Nang ihuhulog na nito ang papel sa tubig, biglang tinutukan ni Raon ng kutsilyo sa leeg ang katulong. Pinatingin ni Raon ang katulong sa lawa at sinabing, matagal na niyang alam na minamanmanan siya nito simula pa noong pumasok ito sa kanyang bahay. Nagulantang ang katulong dahil sa loob ng mahabang panahon, alam na pala ni Raon ang lahat. Pagkatapos, pinabukan ni Raon ang bibig nito at may ipinasok na parang pildoras. Pagkalunok ng katulong sa gamot, agad itong namilipit sa sobrang sakit. Sa loob ng kanyang tiyan, agad na kinuha ni Raon ang sulat na iyon at nagtanong kung paano ba ito mababasa. Sinubukan namang hulaan ni Raon ang sagot at buti na lang ay tumama siya. Nagtaka ang katulong at napatanong kung paano nalaman ni Raon ang tungkol doon. Hindi siya pinansin ni Raon at nagpatuloy lang sa paghula kung para kanino ba talaga ang sulat na iyon. At gaya ng inaasahan, muling nakatama si Raon. Nataranta na ang katulong, dahil paano nalaman ni Raon ang lahat ng sikretong ito. Gayong ilang taon siyang nagsanay ng husto, para maging isang magaling na espiya. Dahil laging tama ang mga hula ni Raon, inisip agad ng katulong na baka ang ipinalunok sa kanya kanina ay isang rage worm. Sakay naman sa agos si Raon, sinakyan niya ang sitwasyon at nagsinungaling tungkol sa ginamit niyang spell kanina. Akala ng katulong ay magiging madali lang ang misyon niya, pero hindi niya akalaing may makakatapat siyang gaya ni Raon. Nag-alok ang katulong na papalitan na lang ang laman ng sulat, pero tumanggi si Raon at inutusan itong isulat lang kung ano ang nakita niya. Pero ang isusulat lang niya ay yung mga bagay na sigurado namang malalaman ng amo niya. Pagkatapos, inalok din ni Raon ang katulong na maging isang double agent. Wala nang ibang mapagpilian, kaya tinanggap ng katulong ang alok na iyon. Umalis na si Raon habang umaasang magbibigay nga ng impormasyon ang katulong.
Mga impormasyong mapapakinabangan sa susunod nilang pagkikita. Pagkatapos niyon, dumating na ang araw para bumalik sila sa pagsasanay. At hanggang ngayon, hindi pa rin makagamit ng aura si Raon. Pagdating sa training ground, lumalabas na mga 42 taon na lang ang nakapasa. Isang kapat na lang ito ng kabuuang bilang ng mga kalahok noong una. Bigla namang nilapitan ni Runaan si Raon dahil noong mga nakaraang araw sa mansyon nila. Pinagsabihan si Runaan na dapat laging magpasalamat sa mga taong tumutulong sa kanya, kaya naman, agad niyang pinuntahan si Raon. Nagpasalamat si Runaan sa kanya. Naguluhan naman si Raon dahil bigla-bigla na lang itong ginawa ni Runaan ng walang pasabi. Lumapit din si Dorian kay Raon at tinanong kung kumusta na siya. Pakiramdam kasi ni Dorian ay mamamatay na siya noong nagsisimula pa lang sila bilang mga trainee. Paano pa kaya ngayon na opisyal na silang miyembro ng pagsasanay? Todo reklamo si Dorian sa lahat ng hirap na dinaranas niya. Umabot pa sa puntong pinag-uusapan niya si Buren na hindi naging best trainee. Hindi niya alam na nasa likuran lang pala niya si Buren, kaya gulat na gulat siya nang makita ito. Hindi pinansin ni Buren si Dorian at dumiretso kay Raon para humingi ng paumanhin sa mga ginawa niya noong nakaraang pagsasanay. Inamin ni Buren na talo siya kay Raon, pero hindi pa rin siya susuko dahil kahit gaano pa karaming beses siyang kailangang magsikap. Tatayo siyang muli sa harap ni Raon. Determinado na si Buren na hindi na aatras o susuko kailanman. Muling nabilib si Raon dahil ang isang bata na kasing edad niya ay kayang umamin sa pagkatalo at sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos niyon, dumating na si Rimmer. Agad na inanunsyo ni Rimmer kung anong klaseng bagong programa ng pagsasanay ang gagawin nila, pero biglang may dumating na hindi inaasahan. Isang tao na nakakuha sa atensyon ng lahat ng naroroon. Ang taong iyon ay isang babaeng nagngangalang Martha Zieghart. Pagkadating ni Martha, nagtanong agad siya kung sino ang pinuno ng pagsasanay na iyon, at pinalalabas niya ito dahil hindi niya matanggap. Na ang pinuno nila ay mas mahina pa sa kanya pero mas mataas ang posisyon. Hinamon din ni Martha ang pinuno sa isang laban. Agad na humarap si Raon at nagpakilalang siya ang best trainee. Pero minaliit lang siya ni Martha dahil hindi raw siya mukhang pinakamagaling sa lahat. Hinamon agad ni Martha si Raon ng duelo. Sumingit naman si Buren at pinagsabihan si Martha, nasaan na ang pride mo, Martha? Nagalit si Martha kay Buren dahil naglakas loob itong pagsabihan siya ng ganoon. Ipinaliwanag naman ni Buren na si Raon talaga ang pinakamagaling sa kanila. Sinagot lang siya ni Martha ng pangungutya, pero nanatiling kalmado si Buren at hindi nagpadala sa emosyon. Pagkatapos, lumitaw din si Runaan para protektahan si Raon. Mula kay Martha. Kunwari ay aalis na si Martha, pero panlilin lang pala iyon at bigla siyang sumugod ng mabilis kay Raon. Inatake siya ni Martha gamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Pero nagawa ni Raon na iwasan at ibaling ang atake ni Martha. Nagulat si Martha dahil hindi niya akalaing magagawa iyon ni Raon. At nagsimula na ring gumanti ng atake si Raon kay Martha. Pero nagawa ring sanggahin ni Martha ang ganti ni Raon, lalo namang nag-init ang ulo ni Martha sa kanya. Susubukan sana niyang umatake muli, pero hindi pumayag si Rimmer at agad na pinigilan si Martha. Sabi ni Rimmer, hindi pa raw nag-aaral ng aura si Raon. Kaya hindi niya hahayaang maglaban ng dalawa sa ngayon, pero kapag natutunan na ni Raon ang aura, doon na niya hahayaang magtuos sila. Inis naman ang asul na apoy dahil hinayaan lang daw ni Raon si Martha at pinipilit siyang gumanti ng malupit sa babae. Sabi naman ni Raon, hindi pa ito ang tamang oras, at isa pa, naging epektibo naman ang ginawa niya kanina, at sa susunod, ipapakita ni Raon ang isang bagay na mas astig pa roon. Dumako naman tayo sa training ground. Ramdam ni Buren na hindi pala biro ang pagsasanay nila, pero si Raon na isang buwan pa lang nag-aaral. Napakabilis na ng naging pag-unlad niya. Samantala, si Martha naman ay mas nagpursige sa pagsasanay dahil ayaw niyang maungusan siya ni Raon. Kilala si Martha sa kanyang nakakatakot na talento. Pero ngayon, nakakaramdam siya ng kaba kaya pinipilit niyang magsanay araw-araw ng walang hinto. Dahil para kay Martha, hindi niya hahayaang may lumampas sa kanya, lalo na ang isang taong tingin niya ay mahina na gaya ni Raon. Nagpatuloy ang pagsasanay ng mas matindi pa kaysa sa dati. Maingat namang binabantayan ni Rimmer ang pag-unlad ng bawat isa mula sa malayo. Nakapokus si Raon sa paghasa ng kanyang mga teknik sa espada kahit wala pa siyang matatag na aura. Bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Nagsimula na ring ma-inspire ang mga kasamahan niya sa sipag ni Raon. Ayaw nilang mapag-iwanan ng malayo sa kompetisyong ito. Magagawa kaya ni Raon na gisingin ang kanyang aura bago magsimula ang susunod na pagsusulit? Abangan natin sa susunod na kabanata ng kuwentong ito. Dahil hindi niya ito maitago kay Raon, umuwi si Martha sa kanyang tirahan, bakas sa mukha ni Martha ang matinding pag-aalala. Sabi naman ng katulong, hindi kailangang mabahala si Martha dahil hinding-hindi siya matatalo ni Raon. May kahinaan si Raon na hindi kayang lampasan. Habang si Raon naman, palaging nag-eensayo ng buong lakas. Ngayong alam na ni Martha ang kahinaan ni Raon, lalo siyang naging kampante at muling kinutya ang bata. Sinabihan si Martha ng katulong na napakababa raw ng mana sensitivity ni Raon at hindi pa ito nag-aaral ng aura.
Kaya naman hindi na nag-alala si Martha at pinagtawanan na lang ito. Pero si Runaan, nang makitang kinukutya ni Martha si Raon, pinalayas niya agad ang babae. Pagkatapos ng pagsasanay sa araw na iyon, naramdaman ni Raon na naging napakasaya ng kanyang mga ensayo nitong mga nakaraang araw. Dahil noong assassin pa siya, ang tanging pinagbubutihan niya lang ay ang kanyang mga kakayahan sa pagpatay. Nagalit na naman ang Blue Fire dahil nanahimik lang si Raon habang nilalait-lait siya ni Martha. Pagkatapos noon, nilapitan ni Runaan si Raon. Iyon pala, pumunta lang siya para magbigay ng pagkain. Nang kainin ni Raon at ng Blue Fire ang pagkain iyon, naramdaman nilang napakasarap nito kaya gusto pa nila. Sinabi ni Runaan na ang kinakain nila ay marble ice cream, at pagkatapos ay bigla na lang siyang umalis. Matapos malaman ang pangalan ng pagkain, tinawag ni Raon si Runaan dahil gusto pa niyang makatikim ulit niyon. Pero binaliwala lang siya ni Runaan at tuloy-tuloy na umalis. Pagkatapos, umuwi na si Raon sa kanilang tahanan matapos ang isang linggong pagsasanay. Agad na tinanggap ni Raon ang ulat mula sa kanyang maid. Nagtanong din si Raon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa kanilang kedyaman. Sabi ng maid, unti-unti nang nawawala ang interes ng kanyang amo sa ina ni Raon at tila malapit nang ipatawag ang maid pabalik. Nagtanong ang maid kung sinadya ba ni Raon na hindi muna mag-aral ng aura. Sumagot lang si Raon, ewan ko, siguro nga. Matapos marinig ang sagot ni Raon, umalis na agad ang maid. Nagtanong din ang Blue Fire kay Raon kung bakit tila nahihirapan siya. Sumagot si Raon na hindi rin niya alam. Balak pa sana ni Raon na mag-ensayo kahit na pinapayuhan na siyang matulog ng Blue Fire. Binuksan ni Raon ang bintana ng kanyang kwarto at laking gulat niya na naroon pala sa labas si Rimmer at naghihintay sa kanya. Pumunta pala si Rimmer para bigyan ng gabay si Raon. Isinama ni Rimmer si Raon sa isang espesyal na lugar. Nagreklamo si Raon dahil kailangan pa nilang umakyat ng bundok, gayong tuturuan lang naman siya ni Rimmer tungkol sa attributes. Noong unang makita ni Rimmer si Raon at nalaman ang teknik ng pagsasanay nito, hindi niya makalimutan na ang batang ito ay parang apoy. Napakalakas ng kapangyarihan ni Raon na maihahalin tulad sa magma. Huminto sandali si Rimmer at nagtanong si Raon kung bakit sila nasa gitna ng kagubatan. Biglang inilabas ni Rimmer ang kanyang attribute, ang hangin. Sinabi ni Rimmer kay Raon na ramdam na niya ang hangin mula pa noong isilang siya. Dahil isa siyang elf, ninais ni Rimmer ang isang wind sword na kayang humiwa ng kahit ano, at ngayon ay matagumpay na niya itong nakuha. Inutusan ni Rimmer si Raon na hanapin ito ng mag-isa, at paunlarin ang apoy na nais niyang angkinin. Pagkatapos noon, pinuntahan nila ang isang tao. Iyon pala, pumunta sila sa lugar ng isang tanyag na panday. Nagtanong ang panday kung sino ang kasama ni Rimmer. Sinabi ni Rimmer na ang dala niya ay ang apo mismo ng puno ng pamilya. Ang pangalan niya ay Raon. Pero sabi ng panday, retirado na siya maliban na lang kung ang mismong puno ng pamilya ang pupunta sa kanya. Ngunit nakatutok lang si Raon sa apoy na kanyang nararamdaman. Marami na siyang nakitang apoy, pero ang nararamdaman niya ngayon ay kakaiba. At ang apoy na iyon ang mismong nais makuha ni Raon. Sinabi ng panday kay Raon na ang pangalan niya ay Falcon. Nang marinig iyon ni Raon, agad niyang nalaman na si Falcon pala ang sikat na panday sa buong mundo dahil sa pambihirang galing nito. Nagtanong si Raon kung siya ba talaga ang totoong Falcon. Si Falcon kasi ang lumikha ng espada na ginagamit ng puno ng pamilya. Nagbigay-pugay si Raon kay Falcon. Muling ipinakilala ni Rimmer si Falcon kahit na alam na ito ni Raon. Nakiusap si Rimmer sa panday na magpainit ng apoy upang maramdaman ni Raon ang tunay na init nito. Pinaalis lang sila ng panday at pinapupunta sa ordinaryong pandayan, pero agad na sinabi ni Rimmer na si Raon ay anak ni Sylvia. Nagulat ang panday nang marinig ito. Pagkatapos, nakiusap si Raon sa panday na payagan siyang maramdaman ang apoy. Tinitigan lang ng panday si Raon, pagkatapos ay sinabi ng panday kay Raon na kasalukuyan siyang gumagawa ng arang emas o golden charcoal. Ang arang emas ay kayang lumikha ng apoy na mas malakas kaysa sa karaniwang uling, at 10 taon na siya roon para lang maperpekto ito. Sinabi rin ng panday na wala siyang pakialam kay Raon basta't huwag lang siyang iistorbohin ito. Nagpasalamat naman si Raon. Pagkatapos ay lumabas si Rimmer at ang panday upang mag-usap. Sinubukan ni Raon na maramdaman ang apoy sa loob ng 7 buwan sa harap ng hurnuhan ng panday na si Falcon. Palaging iniisip ni Raon ang apoy na nais niyang malikha. Bigla namang nagbalik sa isip ni Raon ang kanyang matinding galit kay Derus. At naalala rin ni Raon ang gusto niyang maibalik ang dangal ng kanyang ina. Kaya naman, ang apoy na hinahangad ni Raon ay yung parang isang sulo na kayang tumanglaw sa landas. Isang apoy na pwedeng maging espada para talunin ang mga mababangis na hayop, pati na ang niebe at ulan. Siguradong ang apoy na to ay hinding-hindi mamamatay. Pagkatapos niyon, isang enerhiya ng apoy na mas matindi kaysa sa dati ang pumasok sa loob ng katawan ni Raon, kaya kailangan niyang lalong mag-concentrate para mahuli ang apoy na iyon. Pero, noong si Raon ay nagsisimula nang makita ang imahe sa kanyang isipan, bigla na lang sumulpot ang asul na apoy sa loob ng isip niya. Yun pala, yun na ang sandaling hinihintay ng asul na apoy.
Pagkatapos, sinimulan na ng asul na apoy na atakihin si Ye. Raon hanggang sa maramdaman niyang parang nadudurog ang katawan niya at hirap na siyang huminga. Nag-isip ng mabuti si Raon, paano kaya siya makakaligtas? Pero unti-unti nang naglalaho ang malay ni Raon. Sinabihan siya ng asul na apoy na ang lahat ng ginagawa ni Raon ay walang saysay lang. Sinabi pa nito na ang katawan at kaluluwa ni Raon ngayon ay magiging kaniya na. Pero hindi pa susuko si Raon at sinubukang lumaban uli. Pinilit niyang sipsipin ang mana ng kalikasan na pinaiinit ng hurno. Ang mana sa loob ng hurnong yun ay isang apoy na dihamak na mas mainit at mas malakas na kayang lumamon ng lahat-lahat. Dahil doon, nagpanik ang asul na apoy at tinanong si Raon, anong ginagawa mo? At si Raon naman ay sumagot na sinusubukan lang niyang mabuhay. Dahil pinipilit ni Raon na direktang sipsipin ang mana ng kalikasan, biglang lumakas ang apoy sa hurno ng platero kaya napalingon agad ang matanda. Sa direksyon ni Raon. Napaisip ang platero, bakit ang lamig sa paligid ni Raon kahit nagbabaga ang hurno? Tinanong ng platero si Raon kung ayos lang ba siya dahil kitang-kita na nanginginig na ang bata. Pagkatapos, biglang sumulpot si Rimmer at sinabihan ng platero na hayaan lang si Raon at huwag na huwag siyang hahawakan. Noong una, ayaw pumayag ng platero pero ipinaliwanag ni Rimmer na nasa gitna ng isang espiritual na kalagayan si Raon na pwedeng magdulot ng pagsuka ng dugo at bigla ang kamatayan kapag nahawakan. Tinanong naman ng platero si Rimmer, ang malamig bang aura na sinasabi mo ay nasa loob ng katawan ni Raon, at wala na ba talaga tayong magagawa? Sumagot agad si Rimmer na wala na nga silang magagawa. Dahil masyadong delikado ang sitwasyon. Nagmakaawa rin si Rimmer sa kaniyang loob na sana ay huwag mamatay si Raon. Habang nangyayari yon, nilalabanan pa rin ni Raon ang asul na apoy. Inutusan siya ng asul na apoy na tumigil na dahil wala na raw siyang pag-asa. Pero ayaw sumuko ni Raon dahil namatay na siya nang walang kalaban-laban noon, kaya sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na yon mauulit. Lalong lumakas ang apoy sa hurno sa pwesto ng platero. At kapag nagpatuloy ito, hindi nakakayanin ng hurno ang biglaang pagtindi ng init. Nang makita ang pangyayaring to, na-realize agad ni Rimmer na direktang sinisipsip ni Raon ang mana mula sa hurno dahil nararamdaman niyang nagbubuo ang mana sa loob nito sa iisang punto. Sa tindi ng determinasyon ni Raon, sa wakas ay nakuha na niya ang apoy na gusto niya. Bigla namang sumabog ang hurno ng platero, nagpanik si Rimmer, at tinanong kung ayos lang ba si Raon. Maayos naman pala ang lagay ni Raon at sinubukang tumayo kung saan siya ay nababalot ngayon ng kulay gintong apoy. Pagkabangon, tumaas ang stats ni Raon dahil matagumpay niyang nakuha ang teknik na 1,000 flames. Pakiramdam din ni Raon ay mapapaunlad pa niya agad ang teknik na to. Namangha rin si Raon sa lahat ng biyayang natanggap niya, habang ang asul na apoy naman ay napapaisip, sino ba talaga ang Raon na to? Dahil sa tindi ng kaniyang mentalidad kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Sinabi ni Raon na, sinabi na niya noon pa na walang silbi ang pagpapabagsak sa kaniya dahil hindi ito tatalab. Pagkatapos ng nangyari, mas lalong mag-iingat si Raon laban sa asul na apoy at susubukang itago ang kaniyang mga kahinaan. Para hindi na siya mahalata nito. Pagkatapos, nilapitan ng platero si Raon at tinanong kung ayos lang ba siya. Sumagot si Raon na okay lang siya. Tinanong din ng platero kung nakuha ba ni Raon ang aura. Sabi ni Raon, nakuha na niya ang aura at lahat ng yon ay dahil sa tulong ng platero. Humingi rin ng paumanhin si Raon sa platero dahil nawasak niya ang hurno nito. Pero sabi ng platero, wala lang yon basta't ligtas si Raon. Tutal, makakagawa pa naman siya ng bagong hurno. Pagkatapos ay, tiningnan ng platero ang kaniyang hurno at parang may napansin siyang kakaiba, kaya nilapitan niya agad ito. Nakita niya na may gintong uling pala sa loob. Ang uling na to ay mas matibay kaysa sa puting uling at mas matagal maubos. Kaysa sa itim na uling. Dahil kay Raon, sa wakas ay nakagawa na ang platero ng uling na pinapangarap niya sa loob ng ilang dekada. Ang platero naman ay nagpasalamat kay Raon, pero sabi ni Raon ay wala naman siyang ginawa, ang platero naman ay ipinaliwanag ng panday na habang nagsasanay si Raon, laging nagiging sobrang lakas ang apoy sa pugon dahil sa hininga ni Raon. Kumalat ang init ng apoy mula sa pugon sa buong paligid kaya nagawang makagawa ng panday ng gintong uling dahil kay Raon. Matapos itong ipaliwanag, tinanong ng panday si Raon kung ano ba ang layunin niya at anong klaseng swordsman ang gusto niyang maging. May kumpiyansang sumagot si Raon na gusto niyang maging isang swordsman na hinding-hindi susuko anuman ang sitwasyon at kahit sino pa ang kalabang harapin niya. Sinabi naman ng panday na hindi niya inasahang makakarinig ng ganoong sagot mula sa isang bata. Sinabi rin ng panday na makakakuha si Raon ng sariling espada sa loob ng 3 hanggang 5 taon kapag buo na ang determinasyon ni Raon. Pinakiusapan siyang puntahan ang panday dahil itatabi niya ang gintong uling na yon para kay Raon. Nagtanong naman si Raon kung ang ibig bang sabihin ng panday ay igagawa niya siya ng espada. Hindi ba't nagretiro na ang panday?
Hindi na itinuloy ng panday ang pagreretiro para lang igawa ng espada si Raon sa hinaharap. Sinabihan niya si Raon na manatiling buhay. Si Rimmer na nanonood mula sa itaas ay naku-curious kung ano ang mangyayari, at sa wakas, nagtagumpay si Raon na makakuha ng aura. Sabi ni Reimer, may talento talaga si Raon sa paggawa ng ikakaalala ng ibang tao. Bukod doon, lumalabas na ang pinuno ng pamilya ay araw-araw pumupunta para bantayan si Raon dahil sa pag-aalala. Ngayon, nakahinga na ng maluwag ang pinuno dahil si Raon ay matagumpay nang nakakuha ng aura. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa lugar ng pagsasanay. Doon, nagtataka si Runaan kung kailan babalik si Raon sa pagsasanay? Gusto ring tulungan ni Runaan si Raon bilang ganti sa tulong na ibinigay nito sa kanya noon. Maya-maya lang, lumitaw na si Raon sa pasukan ng pagsasanay at agad siyang nilapitan ni Runaan. Chineer up ni Runaan si Raon habang binibigyan ng marble ice cream na dati na rin niyang ibinigay kay Raon. Bukod doon, naramdaman ni Runaan ang mas malamig na aura at mas presko at malakas na presensya mula kay Raon kaysa noon. Nagpasalamat naman si Raon kay Runaan at agad na kinain ang ice cream. Tuwang-tuwa naman ang asul na apoy dahil sa sobrang sarap nito at matagal na rin nung huli siyang nakakain nito. Inutusan din ng asul na apoy si Raon na kainin ang natira pero sinabi ni Raon kay Runaan na isa lang ang kakainin niya. Pagkatapos ay tinanong ni Runaan si Raon kung maayos na ba ang pakiramdam nito. Sumagot naman si Raon na mas mabuti na ang pakiramdam niya. Kinabukasan, inanunsyo ni Rimmer na may pinaplano siyang espesyal para sa susunod na isang buwan. Sa loob ng isang buwang iyon, magsasagawa si Rimmer ng pagsasanay na isa laban sa isa. Ang resulta ng laban ay makakaapekto sa kanilang pagtatapos at magkakaroon din sila ng ranking. Biglang nagtaas ng kamay si Martha at tinanong si Rimmer kung paano naman ang ibang estudyanteng. Naiiwan na at wala pa ring aura hanggang ngayon? Kalmadong sumagot si Rimmer na sa ngayon, lahat ng estudyante ay matagumpay nang nakakuha ng aura. Nagulat si Martha sa narinig at nagtanong, kailan pa niya nakuha iyon? Sumagot si Rimmer na posibleng kahapon o ngayong araw lang dahil hindi rin siya sigurado. Ang tinutukoy ni Martha ay walang iba kundi si Raon. Agad na tumingin si Martha kay Raon at sinabing, sa wakas, may pagkakataon na ring makalaban si Raon. Akala ni Martha ay mamamatay na siya sa pagkabagot dahil sa sobrang tagal na paghihintay. Pagkatapos ay pinrovoke ni Martha si Raon, pero nanatiling tahimik lang ang bata sa mga pang-aasar na binitawan ni Martha. Dumating naman si Buren para pigilan si Martha, pero lalo lang itong nagwala at inihambing si Raon kay Buren, pati na sa iba pa nilang mga kasama. Pagkatapos noon, sinabi ni Martha kay Raon na masyado na siyang matagal na naging pinakamahusay na kalahok at oras na para ibigay ni Raon ang posisyong iyon. Nag-alok ng pusta si Martha na kung sino ang mananalo, siya ang magiging pinakamagaling na trainee, pero tinanggihan ito ni Raon dahil wala itong pakinabang sa kanya kung ang posisyon lang niya ang itataya. Dahil dito, napatawa si Martha dahil hindi naiintindihan ni Raon ang sitwasyon na wala man lang sumusuporta sa kanya. Sumagot naman si Raon at nagtanong, bakit? Takot ka ba, Martha? Mas lalong lumakas ang tawa ni Martha nang marinig iyon at binago niya ang pusta. Kapag nanalo si Raon, ibibigay ni Martha ang elixir ng 9 na bulaklak kung saan ang elixir na ito ay kayang palakasin ang katawan at isipan ng sinumang iinom nito. Sa huli, pumayag din si Raon sa pustang inialok ni Martha. Isang buwan na ang nakalipas at oras na para maghiganti si Martha, noon ang unang pagkakataong natalo si Martha ng kahit sino. Magsisimula na ang one-on-one duel. Inutusan ni Rimmer ang mga trainee na obserbahang mabuti ang laban ng iba at isipin kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon. Ang unang laban ay sa pagitan ni Buren at Dorian. Bago magsimula ang bakbakan, nagtaas ng kamay si Dorian. Gusto palang sumuko ni Dorian dahil masama raw ang pakiramdam niya, pero pinilit pa rin siya ni Rimmer na lumaban. Magpursige ka ng kaunti dahil kahit matalo ka man, siguradong may matututunan si Dorian nang hindi nagtatagal. Ang laban ay nagsimula na at agad na nanalo si Buren. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Runaan at Kren. Pagkatapos magsimula ng laban, agad na sumugod si Kren para atakihin si Runaan, pero nagawa ni Runaan na harangan ang atake na iyon ng perpekto hanggang sa tumalsik ang espada ni Kren mula sa kanyang kamay, kaya naman si Runaan ang agad na nanalo sa duel na iyon. Nagpatuloy ang laban ng ibang mga kalahok at nagtapos sa pagtutuos ni Raon at Martha, naging medyo matindi ang laban kung saan walang tigil ang pagsugod ni Martha kay Raon. Samantala, patuloy lang sa pagsangga si Raon at bumabawi ng mga atake kay Martha. Pagkatapos niyon, inilabas na ni Martha ang kanyang aura at sinimulang atakihin ulit si Raon, pero nagagawa pa ring harangan ni Raon ang mga atake ni Martha at sumusubok pang bumawi. At ngayon, oras na ni Raon para ilabas ang kanyang sariling aura. Si Martha na nakakita rito ay nagulat at naramdamang mapanganib ang apoy ni Raon dahil hindi ito ordinaryong apoy lang. Seryoso na si Martha at nagpatuloy ang laban kung saan nagsalpukan na silang dalawa.
Nag-abot ang kanilang mga espada, at naging sanhi ito ng pagkabitak ng lupa, kasabay ng malakas na hangin na humarang sa paningin ng mga nanonood. Noong mawala na ang hangin iyon, nakita ng lahat na talo na si Martha kay Raon, at nabali pa ang kanyang espada. Hindi. Makapaniwala ang lahat na matatalo si Martha ng ganoon lang ni Raon, na isang buwan pa lang naman na nagkakaroon ng aura. Pagkatapos nito, tayo ay mapupunta sa gusali kung nasaan ang pinuno ng pamilya. Doon, ibinalita ni Reimer na nagtagumpay si Raon na talunin si Martha. Pati si Reimer ay hindi makapaniwala na si Martha, na 4 na taon nang nag-iensayo ng kanyang aura, ay talun-talunan lang ni Raon. Ang pinuno ng pamilya ay inutusan si Reimer na gabayan si Raon para hindi ito agad maging kampante sa sarili. Nagtanong din ang pinuno kung kumusta na ang lagay ni Martha ngayon. Sinabi naman ni Reimer sa pinuno na kasalukuyang nasa state of shock si Martha pero nagamot na ng maayos ang kanyang mga sugat. Ang problema lang ay ang epekto sa kanyang isipan. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakaranas si Martha ng pagkatalo. Pagkatapos ay dako naman tayo sa kinalalagyan ni Raon. Kasalukuyang nagtatanim ng bulaklak si Raon, habang ang asul na apoy naman ay kuda ng kuda at inuutusan si Raon na itanim ito ng maayos. Noong gabi, matapos talunin ni Raon si Martha, muling tumaas ang mga stats ni Raon. Gaya ng kanyang Ring of Fire na nasa 8 bituin na ngayon, kasabay ng kanyang water resistance. Noong matapos magtanim ni Raon, biglang dumating si Martha para makipagkita sa kanya. Agad namang nagtanong si Raon kung anong kailangan niya. Pinuntahan ni Martha si Raon para hamunin ulit ito. Pero sinabi ni Raon na si Martha ay sobrang nakakaawa dahil ayaw nitong tanggapin ang pagkatalo. Pero hindi naman sa ayaw niyang tanggapin, sadyang hindi lang maintindihan ni Martha kung bakit siya natalo. Agad namang hiningi ni Raon ang premyong pinagkasunduan nila sa pusta dati. Dahil ayaw tanggapin ni Raon ang hamon ni Martha, binalak ni Martha na tapakan ang mga bulaklak sa bakuran ni Raon habang sinasabing hindi niya akalaing mahilig pala si Raon sa mga bulaklak. Sumagot naman si Raon na sa totoo lang ay hindi siya mahilig sa mga ito, ginagawa lang niya iyon para sa kanyang ina. Pagkatapos niyon, balak na sanang umuwi ni Martha pero biglang lumabas ang ina ni Raon at nagtanong kung sino ang kasama ni Raon na iyon. Nakilala ng ina ni Raon si Martha dahil sa itim na mga mata at buhok nito. Nag-alala ang ina ni Raon kay Martha dahil sa pakikipaglaban nito kay Raon. Pagkatapos ay tinanong ng ina ni Raon kung anong sadya ni Martha roon. Sumagot naman si Martha na may gusto lang siyang sabihin kay Raon at dahil tapos na ang kanyang pakay ay aalis na siya para umuwi. Pero biglang hinawakan ng ina ni Raon ang kamay ni Martha at niyaya itong pumasok sa loob para kumain muna. Noong una ay tatanggi sana si Martha, pero mapilit ang ina ni Raon kaya wala na siyang nagawa. Ang ina ni Raon ay naghanda ng masarap na pagkain at kung ano-ano ang itinanong kay Martha. Sa pagkakita ni Martha sa ina ni Raon, naalala niya ang sarili niyang ina noon. Matapos kumain, agad nang umuwi si Martha. Habang nasa daan pa uwi, naisip ni Martha na kamukhang-kamukha talaga ng ina ni Raon ang sarili niyang ina at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya matanggihan ang alok na kumain kasama ang ina ni Raon. Noong makidnap ang ina ni Martha, sumumpa siya na hindi na muling matatalo hanggat hindi niya nakikita ang kanyang ina, pero natalo siya ni Raon kaya pakiramdam niya ay palalayasin na siya sa kanilang bahay. Pero noong makauwi na si Martha, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang ama na bumabati sa kanya sa una niyang pagkatalo. At sinabing kasalukuyan pa ring hinahanap ng kanyang ama ang kinaroroonan ng ina ni Martha. Pumasok si Martha sa kanyang silid at kumuha ng kutsilyo para gupitin ng maikli ang kanyang buhok. Nagpa siya si Martha na magpakalakas palalo at magsimula muli habang kinakalimutan ang kanyang malungkot na nakaraan. Bigla namang nanibago ang mga kapwa niya trainee kay Martha dahil hindi siya katulad ng dati, lalo na at nagpagupit pa ito ng buhok. Pagkatapos ay pinuntahan ni Martha si Raon. Sabi ni Martha, tutuparin daw niya ang pangakong binitawan nila noon na susunod siya sa kahit anong utos ng nanalo. Pagkasabi noon, umalis na si Martha. Hindi akalain ni Raon na talagang susunod sa kanya ang isang tulad ni Martha. Pero kay Raon lang naman nagbago ang ugali ni Martha dahil ito lang ang nakatalo sa kanya. Lumipas ang panahon at dumating na ang bagong taon. Marami nang nangyari kahit puro maliliit na pagbabago lang ito. Walang nag-akala na hanggang ngayong bagong taon na, susunod pa rin si Martha sa mga utos ni Raon. Pagkatapos noon, naging mas kalmado at mas responsable na si Biren sa pag-aayos sa mga kasamahan niya. Mas lalo ring tumalas ang espada ni Runan, habang si Raon naman, patuloy pa rin sa pag-ensayo ng buwis buhay araw-araw naging normal na gawain na lang ito para sa kanya. Namanghari ng ibang mga trainee kay Raon dahil mabilis niyang nakabisado ang bagong teknik na itinuro sa kanila sa loob lang ng wala pang kalahating araw. Pagkatapos, agad na ibinalita ni Reimer ang tungkol sa galing ni Raon sa pinuno ng pamilya. Sinabi naman ng pinuno ng pamilya kay Reimer na may parating silang mga bisita. Ang bisitang iyon ay ang delegasyon mula sa kaharian ng Owen at darating sila sa loob ng ilang araw.
Ang kaharian ng Owen ay isa sa 6 na hari na matatagpuan sa gitna ng kanilang kontinente. Sila ay isa sa mga grupo na may mabuting ugnayan sa pamilya Zieghart. Binubuo ng mga magagaling na kabalyero ang kaharian ng Owen, kaya naman mataas ang pagpapahalaga nila sa sining ng espada at pakikipaglaban. Nang marinig ito, tinanong agad ni Rimmer kung sino ang kakatawan sa kanila. Ang sagot ng pinuno, ang pangatlong prinsipe ang lalabas na kinatawan, kahit na ang totoo ay si Duke Tartan talaga ang namumuno sa grupo nila. Dahil alam niyang hindi naman nagkakalayo ang edad ng pangatlong prinsipe. Kay Raon at sa iba pang mga trainee, inutusan ng pinuno si Rimmer na sanayin ng mabuti ang mga bata. Nagtanong si Rimmer kung pupunta ba ang mga ito sa mismong lugar ng ensayo. Sabi ng pinuno, gusto raw nilang makita ang pagsasanay ng mga swordsman at mga trainee, kaya naman ayaw ng pinuno na mapahiya sila sa harap ng mga bisita. May pumasok namang plano sa isip ni Rimmer at tila may binabalak siya. Bumalik na si Rimmer sa lugar ng ensayo. Doon ay agad niyang inanunsyo na makakalaban ng mga trainee ang mga kandidatong kabalyero ng kaharian ng Owen. Lumabas na pinuntahan pala ni Rimmer ang prinsipe ng Owen at sinabihan itong sa lugar niya magpunta at hindi sa ibang training ground. Sabi pa ni Rimmer, ipapakita raw niya sa prinsipe kung ano ba talaga ang itsura ng isang tunay na swordsman. Maya-maya lang, pumasok na ang mga kabalyero mula sa kaharian ng Owen sa training ground kung saan ang prinsipe ang sentro ng atensyon. Nagpakilala ang prinsipe at sinabing ang pangalan niya ay Gareth Owen. Napansin ni Raon na malakas ang prinsipe para sa isang kabalyero na kasing edad lang niya. Ramdam din ni Raon na ang prinsipe ang pinakaangat sa lahat ng mga kasama nito. Tinanong ni Rimmer si Raon kung gusto ba nitong makalaban ng prinsipe. Walang pag-aalinlangang sumagot si Raon na gusto niya itong makatapat, kahit na seryoso at walang kaemos-emosyon ang kanyang mukha. Inisip din ni Raon na ito na ang tamang pagkakataon para subukan ang teknik na kapapantay lang niyang natutunan. Dahil pumayag si Raon, wala na ring nagawa ang ibang miyembro kundi sumang-ayon na lang, kaya ang duel ay gagawin sa loob ng 20 labanan. Inutusan sila ni Rimmer na sumunod sa mga utos ni Raon at pumili na ng mga taong sasabak sa laban. Idinagdag pa ni Rimmer na nakipagpustahan siya sa kaharian ng Owen, kung saan ang taya ay ang buo niyang sahod sa loob ng 1 buwan, kaya binantaan niya ang mga miyembro na lagot sila kapag natalo. Pagkatapos noon, tapos na si Raon sa pagpili ng mga lalaban at sinabihan silang alamin ang tungkol sa mga makakatapat nila. Bukod doon, nagbigay din si Raon ng kaunting pampalakas ng loob para sa ibang mga miyembro. Bilang pinuno ng training, alam ni Raon na napakahalaga ng unang laban para ganahan ang lahat, kaya ang unang taong isinalang niya para sa duel ay si Martha. Pumayag naman si Martha at agad na pumasok sa arena, ang makakalaban ni Martha. Sa duel na iyon ay isang lalaki na di hamak na mas matangkad sa kanya. Nagpakilala ang kabalyerong iyon at sinabing ang pangalan niya ay Tarse. Kahit na malaki ang agwat ng kanilang pangangatawan, kampante pa rin si Martha na siya ang mananalo sa laban. At sa wakas, nagsimula na ang tapatan ni Martha at Tarse. Habang nanonood ang prinsipe, naisip niya na ang training ground ngayong taon ay punong-puno ng mga talentadong tao, hindi gaya ng ibang mga pagsasanay na nakita niya. Pagkatapos, tinanong naman ni Duke Rimmer kung ang dahilan ba ng pakikipagkita nito ay para ipagyabang ang galing ng mga estudyante niya. Sumagot si Rimmer na isang bihirang pagkakataon ang makalaban ang mga kabalyero mula sa isa sa 6 na hari, kaya pakiramdam ni Rimmer ay magandang leksyon ito para sa mga trainee. Pagkatapos noon, hinamon ni Rimmer si Duke na magpustahan para may premyo ang mananalo, pero tila minamaliit ni Duke ang mga tinuturuan ni Rimmer. Nagtanong sila kung mananalo ba sila laban sa mga knight ng Owen. Sumagot si Rimmer na tiwala siya sa mga batang sinanay niya. Balik tayo kay Martha na kasalukuyang nakikipaglaban, walang tigil ang pag-atake niya hanggang sa nabali ang espada ni Tarse. Hindi rin nakalain ni Tarse na ganito pala kalakas si Martha. Pagkatapos niyon, nagpakawala pa ng isang huling atake si Martha, kaya nakuha niya ang panalo sa tunggaliang iyon. Samantala, nagulat si Raon nang makitang hindi lumambot ang estilo ng pag-espada ni Martha, pagkatapos ng laban nila, sa halip, mas bumilis at lumakas pa ito. Nagpatuloy ang mga laban hanggang sa magsimula ang ika-18 tunggalian sa pagitan ni Runaan at Idalia. Sabi ni Idalia, naiinis siya sa walang emosyong mukha ni Runaan, kaya agad niyang inilabas ang kanyang aura. Sumagot naman si Runaan na ayaw niya sa apoy, sabay labas din ng sarili niyang aura. Nagsimula ang laban at agad na nagsalpukan ang kanilang mga espada. Ang bakbakang iyon ay lumikha ng parang hamog sa paligid nila. Ginamit ni Runaan ang hamog na iyon para umatake ng palihim. Inisip ni Idalia kung ilusyon lang ba ang lahat, hanggang sa biglang lumitaw si Runaan sa likuran niya. Itinutok ni Runaan ang kanyang espada, at doon niya napanalunan ang ika-18 laban. Sabi ni Idalia, napakahusay ng laban na iyon, pero binaliwala lang siya ni Runaan at agad na lumapit kay Raon para itanong kung nakita ba nito ang kanyang pakikipaglaban. Sumagot si Raon na mas lalong naging mahusay ang footwork ni Runaan kaysa dati.
Nagpasalamat si Runaan at naupo sa tabi ni Raon. Pagkatapos, nagsimula na ang ikalabinsiyam na laban sa pagitan ni Buren at Sharon. Nagpakilala muna sila sa isa't isa, bago nagsimulang mag-atakehan. Naramdaman ni Buren na magkapantay lang ang galing nila, kaya kapag nagpabaya siya kahit saglit lang, siguradong talo siya. Naging matindi ang labanan hanggang sa parehong nawasak ang mga espada nila, kaya idineklarang tabla ang laban. Dismayado si Buren sa resulta dahil hindi siya nanalo, pero sinabi ni Raon na mahusay ang ginawa niya at huwag mag-alala dahil siya na ang tatapos sa huling laban para sa dangal ng Zigheart. Umakyat na si Raon sa arena kasama ang prinsipe. Pakiramdam ng prinsipe ay masyadong ordinaryo lang ang martial arts ni Raon, kaya tinanong niya si Raon kung isa ba itong direktang tagapagmana o hindi. Agad na. Sumagot si Raon na hindi siya direktang tagapagmana. Dahil doon, lalong minata ng prinsipe si Raon. Dahil ayaw daw niya ng laban na halata na kung sino ang mananalo. Mas gusto pa ng prinsipeng makalaban sina Martha, Runaan, o Buren kaysa kay Raon. Kaya naman, nagmungkahi ang prinsipe kay Rimmer na gusto niyang labanan sina Martha o Runaan pagkatapos niyang talunin si Raon. Ngumiti lang si Rimmer at sinabing walang problema basta't manalo siya. Buong kayabangang sinabihan ng prinsipe sina Martha at Runaan na maghanda na dahil tatapusin niya agad ang laban nila ni Raon. Bukod doon, hindi rin daw siya gagamit ng aura para makatipid ng lakas. Habang nangyayari ito, tinanong ni Duque si Reimer kung anong klaseng halimaw si Raon, dahil halos hindi niya mapansin ang presensya nito. Sabi ni Rimmer, napansin pala ni Duque, kaya bakit? Hindi niya binalaan ang prinsipe? Masyado kasing minamaliit ng prinsipe si Raon. Ipinaliwanag ni Duque na balang araw ay pamumunuan ng prinsipe ang Owen at hindi pa nito nararanasan ang matalo. Kaya tingin ni Duque, ito ang tamang oras para turuan siya tungkol sa pagkatalo sa isang ligtas na paraan, pero malakas ang prinsipe, kahit ang mga henyong swordsman ay hindi siya matalo. Hindi sumang-ayon si Rimmer doon at hinamon si Duque sa isang pustahan kung saan ang matalo ay manlilibre ng inumin. Ang pustahan nila ay kung matatalo ba ni Raon ang prinsipe sa loob lang ng 5 atake o hindi. Nagsimula ang laban at agad na sumugod si Raon sa prinsipe. Sa isang atake lang na iyon, napatumba ni Raon ang prinsipe kaya gulat na gulat si Duque. Hindi pala kailangan ng 5 atake, kundi isa lang para talunin ang prinsipeng minaliit siya. Noon lang naramdaman ng prinsipe na nagkamali siya ng akala at may dahilan pala kung bakit huling ipinadala si Raon. Inamin din ng prinsipe na si Raon ay isang totoong henyo. Tinanong ni Duke si Rimmer kung paanong naging perpekto ang footwork at swordsmanship ni Raon kahit trainee pa lang ito. Sagot ni Rimmer, kaya nga sinabi niyang mananalo si Raon. Samantala, pinigilan ng prinsipe si Raon na paalis na sana ng arena at sinabing hindi pa sila tapos. Sinabi pa ng prinsipe na hindi pa niya naipakikita ang lahat ng galing niya, kung ginamit lang daw niya ang mga skill niya sa simula, baka nanalo pa siya. Pagkatapos niyon, sumabat si Martha at sinabing dapat na lang tanggapin ng prinsipe ang pagkatalo niya. Talo na siya. Huwag siyang mag-inarte at kumahol na parang aso, sabi ni Martha. Pagkatapos ay sinabi pa ni Martha na sinusubukan lang niyang maging mabait sa prinsipe at pinapaalis na niya ito dahil talo naman na siya. Si Edelia naman ay nakisali at sinabihan si Martha na ayusin ang pananalita niya sa harap ng prinsipe, pero sumagot lang si Martha na kahit galing pa sa pamilya ng hari ang prinsipe, siya naman ay isang direktang apo ng pamilyang Zeghart, kaya bakit daw siya kailangang maging magalang? Pagkatapos niyon, pinatigil silang lahat ni Reimer at sinabing pakinggan muna ang opinyon ni Raon. Sinabi ni Raon na wala nang dahilan para magpatuloy dahil tapos na ang duel at napanalunan na ang pustahan. Bigla namang sumigaw ang prinsipe at inaming talo na siya, at inamin din niyang mali ang naging paghusga, pati ang pagmaliit niya kay Raon bago magsimula ang laban. Bukod doon, hiyang-hiya rin ang prinsipe, pero gusto pa rin niyang makipaglaban kay Raon ng seryoso, kahit isa pang beses para hindi siya magsisi habang buhay. Nagmakaawa pa ang prinsipe kay Raon na makipaglaban muli sa kanya. Hindi inakala ni Raon na hihingi ng tawad ang prinsipe, at ibababa ang kanyang espada. Inisip kasi ni Raon na isa lang itong hambog na prinsipe. Dahil doon, pumayag na rin si Raon sa hiling ng prinsipe sa huling pagkakataon. Nagsimula ulit ang laban. Sa pagkakataong ito, ibinuhos na agad ng prinsipe ang lahat ng kanyang makakaya. Pero lumabas na itinatago rin pala ni Raon ang tunay niyang lakas, at ngayon, ang prinsipe ang unang umatake. Naharang ni Raon ang lahat ng atake ng prinsipe, at hindi man lang siya umatras, kahit katiting. Kayang pigilan ni Raon ang bawat sargo ng prinsipe, at hindi siya natinag sa pwesto niya. Pagkatapos, naghanda na ang prinsipe na gamitin ang teknik na tanging tagapagmana lang ng pamilya ng hari sa Owen ang nakakaalam. Nakahanda na si Raon na tanggapin ang atake mula sa prinsipe at sinabihan itong sumugod na. Ginamit naman ni Raon ang Ring of Fire bilang depensa, kaya naman nagulat ang prinsipe sa gintong aura ng apoy ni Raon. Pagkatapos niyon, sumugod ang prinsipe para atakihin si Raon at nagtagpo ang matatalas nilang espada.
Muntik nang maitulak ng prinsipe ang aura ni Raon, kaya pakiramdam niya ay may pagkakataon siyang manalo. Pero sa kasamaang palad, nabali ang espada ng prinsipe kaya nakapagpakawala si Raon ng isang malakas na atake sa kanya. Dahil doon, si Raon pa rin ang nanalo sa laban na ito, pagkatapos ay nagpasalamat. Ang prinsipe at inaya si Raon na makipagkamay dahil marami siyang natutunan sa kanya. Agad din niyang inamin ang kanyang pagkatalo sa pagkakataong ito. Kinamayan naman ni Raon ang prinsipe at sinabing marami rin siyang natutunan sa duel na iyon. Tinanong ng prinsipe ang edad ni Raon at sumagot si Raon na 14 na taong gulang pa lang siya. Nagulat ang prinsipe na natalo siya ng isang taong mas bata pa sa kanya. Pagkatapos, nagbigay ang prinsipe ng isang katunayan na si Greer ng Owen na siyang ikatlong prinsipe ng kaharian ng Owen ay tutupad sa kahit anong hiling ng may-ari ng tanda na iyon. Tinanong ni Raon ang prinsipe kung bakit kailangang ibigay sa kanya ang napakahalagang bagay na iyon. Sumagot ang prinsipe na naging magaan ang loob niya kahit natalo siya sa laban at napagtanto niya ang isang bagay na mas mahalaga. Pagkasabi niyon, umalis na ang prinsipe at umalis na rin si Raon. Pagkatapos ay humarap ang prinsipe sa pinuno ng pamilya para iulat ang lahat ng nangyari sa kanilang laban kanina. At gusto na ring bumalik agad ng prinsipe. Ngayon din para maisagawa agad ang mga natutunan niya. Sa biyahe pa uwi, tinanong ng duke kung bakit niya inilabas ang lihim na teknik ng pamilya ng hari sa Owen. Pakiramdam ng duke ay sobra iyon at dapat ay itinago na lang. Inamin naman ng prinsipe na medyo sobra nga ang ginawa niya, pero nagsalita ulit ang duke, hindi lang iyon, kundi ibinigay pa niya ang relikya na iyon kay Raon. Sumagot ang prinsipe na tanda lang iyon para suklihan ang kabaitan ni Raon. Dahil pumayag itong makipaglaban ulit sa kanya. Bukod doon, nagpakita rin si Raon ng mga teknik na dapat pag-ingatan, kaya ituring na lang na investment ang relikyang ibinigay niya. Dahil sa galing ni Raon, posibleng maging pinakamalakas siyang tao sa buong bansa at balak siyang gawing kaibigan ng prinsipe. Sabik na rin ang prinsipe na makita kung gaano pakalakas si Raon sa hinaharap. Nang magkita silang muli sa kabilang panig, binabati si Raon ng ibang mga kasamahan dahil sa naging panalo niya kanina. Samantala, para sa mga katulong, mukhang masaya ang pinuno ng pamilya nang makitang kinilala ang kanyang apo ng prinsipe ng ibang bansa dahil bihira lang nilang makitang ngumingiti ang kanilang amo, lalo na ang ngiting mainit sa pakiramdam na nasa mukha nito. Itinanggi naman iyon ng pinuno at sinabing baka matanda na ang katulong kaya kung ano-ano ang namamalayan nito. Maliban doon, may isa palang seryosong bagay na ibinalita ang duke ng kaharian ng Owen. Sa pinuno ng pamilya kung saan nagsimula na raw kumilos ang 5 iblis. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa lugar ng pagsasanay. Pinuri ni Rimmer ang mga miyembro ng pagsasanay. Inanunsyo rin ni Rimmer na sa susunod na linggo ay magsasagawa sila ng espesyal na pagsasanay kung saan sasabak na sila sa totoong labanan, kaya naman, pinaghahanda niya ang lahat na makakita ng dugo. Lumalabas na sa katimugang bahagi ng Zigheart, may mga bandido sa bundok na tinatawag ang kanilang sarili bilang Snow Tiger Cloud. Kumikita sila sa buwis mula sa mga taong dumadaan sa kabundukan. Pero nitong mga nakaraan, lalo silang naging malupit. Nagnanakaw na sila sa mga mangangalakal at pumapatay pa ng tao. Dati, ang misyon lang ng mga trainee ay ubusin sila, pero binago ito para hanapin muna sila bago sila tuluyang tapusin. Dahil sinalakay ng mga bandidong to ang isang nayon, pinatay ang mga residente, at pagkatapos ay sinunog ang buong lugar. Nagbabala si Rimar sa lahat. Huwag daw silang magpapabaya dahil ang mga bandidong yon ay kilalang gumagamit ng aura noon. At silang lahat ay aalis bukas ng hapon papunta sa timog. Pagkatapos nun, nagpatuloy pa rin sa pag-eensayo si Runaan para maghanda. Pero nararamdaman ni Runaan na tila wala siyang pag-unlad. Naisipan niyang magtanong kay Raon tungkol dito. Pero hindi na niya itinuloy dahil ayaw niyang makagambala. Matapos ang ensayo, binalak na ni Runaan na umuwi sa kanila. Pero habang nasa daan, may tumawag kay Runaan, at ang taong yon ay ang kanyang sariling kuya na si Seria Sulyon. Bakas ang matinding takot kay Runaan nang makita ang kuya niya, pati nga nung tawagin siya nito ay gulat na gulat siya. Hindi man lang makapagsalita si Runaan sa harap ng kuya niya, sinabi nito sa kanya na hindi siya pwedeng umalis para makipaglaban o sumali sa mga duel na maglalagay sa panganib sa kanyang buhay, dahil sa sinabi ng kuya niya, napaatras si Runaan. Napatras siya habang sumisigaw. May trauma pala si Runaan sa mga nilalang na namamatay sa harap niya. Kasi nung bata pa siya, nakita niyang pinatay ng kuya niya ang alaga niyang squirrel. At ngayon, ginawa na naman yun ng kuya niya sa harap ni Runaan, kaya naman nanariwa ang lahat ng sakit ng nakaraan. Bumalik ang trauma ni Runaan, at ibinisig sa kanya ng kanyang kuya na huwag siyang gagawa ng anumang mapanganib. Hanggang sa sumapit ang araw ng eleksyon dahil itinuturing si Runaan na pag-aari ng kuya niya. Biglang dumating si Raon para protektahan siya. Dahil nakita ni Raon na takot si Runaan, nagtanong siya, sino ka ba? Sumagot ang lalaki, dapat daw ay si Raon muna ang magpakilala bago siya mag-usisa tungkol sa ibang tao.
Sagot naman ni Raon, wala siyang karapatang humarang sa daanan ng iba, lalo na sa isang makitid na eskinita. Inakala pa ni Raon na ang lalaki ay isang magnanakaw o hold-upper. Sabi naman nung lalaki, bahala si Raon kung anong gusto niyang isipin. Pero hindi raw siya magnanakaw o kung sino lang, kundi kuya siya ni Runaan. Pero nag-alinlangan pa rin si Raon. Tinanong ni Raon kung totoo bang kuya siya ni Runaan dahil parang takot na takot ito. Sabi naman ng kuya ni Runaan. Matagal na raw silang hindi nagkikita, kaya baka sumobra lang daw siya at natakot ng husto si Runaan. Pagkatapos ay sinabi ni Raon na pinatay ng kuya ni Runaan ang squirrel gamit ang sarili nitong mga kamay. At bakit itinuturing lang yon na isang biro? Sumagot ang kuya ni Runaan na isa lang daw laruan ang squirrel na yon. Ipinakita pa nito ang kanyang mga kamay na wala namang kahit anong bahid. Pero alam ni Raon ang nangyari. Inakala ni Raon na ginamitan ng kuya ni Runaan ng aura ang kanyang mga kamay para mawala ang bakas ng dugo. Pagkatapos noon, nagsalita ulit ang kuya ni Runaan. Gusto lang daw niyang bigyan ng merienda ang kapatid niya. Sinabi rin nito na hindi nagkamali si Runaan sa pagpili ng kaibigan. At umaasa ang kuya ni Runaan na mananatili silang malapit sa isa't isa sa hinaharap. Pagkasabi noon, umalis na ang kuya ni Runaan. Habang humihingi ng paumanhin sa pagiging masyadong agresibo. Nalaman ni Raon na ang kuya ni Runaan ay isang henyong swordsman. Isa siya sa 12 bituin ng kontinente para sa susunod na henerasyon ng pamilyang Sulyon. Ang pangalan ng kuya ni Runaan ay Serya Sulyon, na kilala rin sa tawag na Azure Sword. Bago ang regresi, narinig lang ni Raon ang pangalan nito, at kanina lang sila unang pagkakataon na nagkaharap. Napatanong si Raon sa sarili niya kung talagang malupit ba si Serya o nagpapanggap lang itong bayani. Dahil pinaalala nito kay Raon ang karakter ni Derus. Pagkatapos noon, inabot ni Raon ang kamay niya kay Runaan para tulungan itong tumayo. Binalak din ni Raon na ihatid na si Runaan. Pagdating nila sa karwahe, nagpasalamat si Runaan kay Raon. Dahil sa paghatid sa kanya, at sinabihan naman ni Raon si Runaan na magpahinga ng mabuti dahil aalis na sila bukas. Pagdating sa bahay, mas naging malungkot si Runaan dahil bumalik ang kuya niya at umasta na parang walang nangyari. Yun ang lalong nagpabigat sa trauma ni Runaan. Ginagawa raw yun ng kuya niya dahil ayaw nito na masaktan si Runaan. Nung bata pa si Runaan, nakalmot siya ng alaga niyang squirrel, kaya naman pinatay ito ng kanyang kuya. At kapag sinasabi ni Runaan ang tungkol sa mga bagay na to sa ibang tao, tiyak na masasaktan ng taong yon. Kaya naman wala siyang magawa kundi ang manahimik na lang para wala ng iba pang masaktan. Nung una, akala ni Runaan ay siya lang ang nag-iisa at nagdurusa. Pero nung makilala niya si Raon, naramdaman niyang magkatulad sila. Dahil doon, mas naging malapit na si Runaan kay Raon. Nakita niya kung gaano nagsumikap si Raon para baguhin ang tingin sa kanya ng mga tao, kaya naman naging mas matapang na rin si Runaan. Mas nagkaroon siya ng tiwala sa sarili na kaya rin niyang magbago. Pareho silang nagsisikap na magbago, pero sa ngayon, pakiramdam ni Runaan na imposible itong mangyari sa kanya. Iniisip niya na ayos lang kung siya lang ang hindi makakapagbago. Ang tanging nasa isip ni Runaan ngayon ay kailangan lang niyang magtiis. Kinabukasan, ang mga trainee at si Raon ay nakarating na sa timog na bahagi. Sinabihan ni Rimmer ang mga miyembro na magpahinga muna bago simulan ang misyon. Samantala, nagpasalamat si Raon sa Blue Fire. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapansin ni Raon na itinatago ng kuya ni Runaan ang presensya nito. Siguradong hindi rin sana nakakuha ng pagkakataon. Si Raon natulungan si Runaan kagabi. Pagkatapos, sinabi ng Blue Fire kay Raon na ipahiram ang katawan nito para makapaghiganti siya sa kuya ni Runaan. Nangako rin ng Blue Fire na ibabalik ang katawan ni Raon pagkatapos. Dahil binigyan siya ni Runaan ng marble ice cream na paboritong-paborito ng Blue Fire. Sa sandaling ito, hindi sumang-ayon si Raon. Kahit na seryoso ang Blue Fire na gawin iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Raon na walang saysay ang patayin ang kuya ni Runaan. Dahil nag-iwan na ito ng matinding trauma kay Runaan. Kaya kahit mamatay pa ang kuya niya, hindi na nito. Mababago ang mga pinagdaanan ni Runaan. Si Runaan ang kauna-unahang tao na totoong nagpahalaga kay Raon kaya. Determinado si Raon na patayin ang sinumang gumawa ng masama kay Runaan, sa nakaraang buhay man o ngayon. Pagkatapos noon ay lumipas ang 2 araw simula nang makarating sila sa timog na rehiyon. Sa wakas ay nakarating na sila sa nayon na ginugulo ng Snow Tiger. Doon, tumambad ang maraming bangkay ng mga residente na sunog na sunog. Hindi na nagulat si Martha nang makita ang mga bangkay dahil sanay na siya. Pagkatapos, nagtaka si Raon kung nasaan si Runaan dahil hindi niya ito makita. Iyon pala, pinuntahan ni Runaan ang isa sa mga bahay, at nakita ang isang bangkay doon, ang makita ang bangkay. Na iyon ay nagpasuka kay Runaan hanggang sa parang gusto na niyang masuka. Pagkatapos noon, sinabihan ni Reimer ang lahat ng trainee, na ang lahat ng nakita nila mula kanina ay kagagawan ng grupong Snow Tiger. Inutusan ni Reimer ang lahat na huwag kakalimutan ang tanawing iyon at itanim ito sa kanilang mga puso. Para kapag nakaharap na nila ang Snow Tiger, hindi sila magiging kampante kahit sandali. Pagkatapos, nagbigay si Rimmer ng 7 na hindi naririnig
ng karaniwang pandinig. Tanging ang mga sinanay lang ang makakarinig nito. Kaya hipan lang ang pito na iyon kung sila ay nasa panganib para agad na makakilos si Raymer kapag narinig ito. Sinabihan din ni Rimmer ang mga trainee na walang awa ang espada ng Snow Tiger. Kaya huwag lang basta ihip sa pito, kundi subukan din nilang ayusin ang sitwasyon ng mag-isa muna. Pagkatapos ay inutusan silang lahat na bumuo ng grupo. Samantala, naalala pa rin ni Ronaan. Ang sinabi ng kuya niya na papatayin nito ang sinumang mga ngahas na saktan si Ronaan. Habang nakatulala si Ronaan dahil sa alaala ng kuya niya, lumapit si Raon para yayain siyang magkasama. Umalis silang dalawa. Dito, pinag-iisipan ni Raon ang posibleng kinaroroonan ng Snow Tiger, pagkatapos suriin ni Raon ang pinagtataguan ng Snow Tiger, agad niyang niyaya si Runaan na pumunta sa burol. Lumabas ang Blue Fire at sinabing halatang halata na. Nag-aalala si Raon kay Runaan, pero bakit hindi niya ito subukang ipaliwanag? Sumagot si Raon na, hindi niya alam ang sasabihin. Dahil hindi rin siya sigurado sa sarili niyang nararamdaman para sa kanyang ina, kaya, paano makakapagbigay ng payo si Raon kay Runaan pagdating sa problema sa pamilya? Ang tanging alam lang ni Raon ay, ang malupit na pagtrato ng kuya ni Runaan sa kanya. Pagkatapos noon, nakahanap sila ng nakatagong kagubatan sa likod ng burol. Ang lahat ay tumugma sa pagsusuri ni Raon. Bukod doon, ang mga bakas ng tao roon ay maingat na naitago. Para malinlang ang karaniwang tao pero hindi kay Raon. Dahil sa kakayahan niya bago ang regresyon bilang isang mamamatay tao, sinabi ni Raon. Kay Runaan na hindi na malayo ang kuta ng kaaway. Kaya mula ngayon, hiling ni Raon kay Runaan na huwag gagawa ng anumang ingay at sumunod lang sa kanya. Ang daan na dinaraanan nila ay walang anumang bitag maliban sa may pasukan ng kuta ng kaaway. Sumilip si Raon at Runaan sa mga kaaway na nagkakampo roon. Iyon pala, mayroon ding isang bata roon na ginawang bihag. Sinuri muna ni Raon ang sitwasyon bago kumilos at ang hakbang na kinuha ni Raon ay ang subukang iligtas ang bata. Humingi si Raon ng tulong kay Runaan para pigilin ang tunog gamit ang kanyang mana. Pagkatapos ay sumugod si Ronaan at agad na ginamit ang kanyang mana. Sumugod din si Raon para atakihin ang dalawang bandido sa harap niya. Nang makita ni Ronaan ang mga bandidong napatay, muli niyang naramdaman ang kanyang trauma at sumigaw habang nakapulupot ang mga kamay sa tuhod. Dahil doon, ang mana ni Ronaan na ginagamit pampigil ng tunog ay nawala. Si Ronaan na hindi makagalaw dahil sa trauma ay sinubukang atakihin ng mga bandido pero agad na sumaklolo si Raon para tulungan si Ronaan. Matagumpay na. Nailigtas ni Raon si Runaan at binantaan ang bandido na sagutin ang kanyang mga tanong. Ang bandidong wala nang magagawa ay sumagot sa lahat. Nasagot na ang tanong ni Raon. Bukod pala sa bata, may iba pang bihag sa loob ng kuweba. At ang bihag na yon ay kapatid ng batang iniligtas ni Raon kanina lang. Noong nalaman niyang may iba pang bihag sa loob, sinabi ni Runaan na ililigtas nila ito, kaya hindi na dapat mag-alala. Pero nang marinig yon ni Raon, agad siyang sumingit. Sabi ni Raon, hindi ganoon kadali ang lahat, kaya huwag basta-basta magbibigay ng pangako. Pagkatapos nun, hinipan ni Runaan ang pito. Ang pitong yon ay ibinigay ni Rimmer noon. Pero sa loob ng kuweba, may nakarinig pala sa tunog nito. Kaya naman, agad silang lumabas. Agad ding hinarap at binantaan ni Raon ang mga kaaway na kalalabas lang. Nakipagnegosasyon si Raon sa kanila. Ang bihag o ang mga tauhan mo ang mamamatay, pero ang pinuno ng mga kaaway ay humalakhak lang ng malakas. Nagbanta pa ito na papatayin ang batang babaeng bihag nila. Pinatalikod muna ni Raon si Runaan bago kumilos. Agad na pinatay ni Raon ang bandidong ginawa niyang bihag, at sinimulang sugurin ang iba pang mga bandido. Tumulong din si Runaan sa pag-atake ni Raon. Gamit ang kakayahan ni Runaan, nahirapan ang mga bandido na makita ang paligid nila. Nagtagumpay silang umatras at iligtas ang dalawang batang bihag. Pagkatapos nun, inutusan ni Raon si Runaan na bantayan ang mga bata. Tatapusin na ni Raon ang natitira, pero pinigilan siya ni Runaan dahil natatakot siyang mapahamak si Raon. Dahil sa mga sugat na natamo niya, ipinaliwanag ni Raon na talagang nakakatakot ang gitna ng labanan. Pero ang mas nakakatakot pa roon ay ang maging paralisado sa takot at wala nang magawa pa. Mga swordsman sila ng pamilyang Zigheart, kaya kailangan nilang tuparin ang kanilang tungkulin hanggang sa huli. Ang tungkulin nilang yon ay ituloy ang pamana ng mga pumanaw na at protektahan ang mga narito pa. Sinabi rin ni Raon na hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kuya ni Ronaan sa kanya noon. Pero habang lalong natatakot si Ronaan, lalong lalaki ang anino ng kanyang kuya na nagdulot ng trauma sa kanya. Kaya hindi pwedeng ubusin na lang ni Runaan ang buong buhay niya sa pagtakbo mula sa kanyang takot. Dahil ang sarili mo lang ang makakaprotekta sa iyo at sa mga taong mahal mo. Muling nagsalita si Raon na simula sa oras na ito. Ang desisyong gagawin ay karapatan na ni Runaan, hindi na niya kailangang magtago pa sa ilalim ng mga anino. Gusto nang magbago ni Runaan at ayaw nang magpagapo sa kanyang nakaraan, kaya sinubukan niyang magpakatapang. Sinubukan niyang labanan ang takot na yon. Pagkatapos nun, sumugod si Raon at tinalo ang napakaraming bandido.
Bigla namang inatake si Raon ng pinuno ng mga bandido, pero mabilis niyang naiwasan ang atake nito at agad na gumanti. Naging matagumpay ang ganti ni Raon kaya napatay ang pinuno ng mga bandido. Nagtaka naman ang ibang mga bandido sa nangyari. Bakit may batang kasing lakas ni Raon? Habang sinasabi ni Raon na patay na ang kanilang pinuno, bigla siyang inatake ng kung sino. Hindi pala yon ang totoong pinuno. Lumabas na ang tunay na lider at napakagaling nitong gumamit ng espada. Kumpara sa iba, napakalakas niya kaya medyo nahihirapan si Raon. Sa kabilang banda, nasusukol na rin si Runaan. Pinagtutulungan si Runaan ng ibang mga bandido kaya hindi makapokus si Raon sa paglaban sa totoong pinuno. Binabagabag pa rin si Runaan ng anino ng kanyang kuya. Noong kainin na siya ng trauma, sumigaw si Raon sa kanya. Sumigaw si Raon na kaya silang protektahan ni Runaan, kaya huwag mawawalan ng loob. Sa wakas, tuluyan nang nalabanan ni Runaan ang kanyang takot. Tinalo niya ang bandidong nasa harap niya, matapos talunin ni Runaan ang bandidong yon, mas nakapokus na si Raon sa laban. Nagpokus si Raon sa paglaban sa pinuno ng mga bandido. Inilabas ni Raon ang kanyang aura at agad na ginamit ang kanyang teknik. Dahil doon, tinalo niya ang pinuno at iniwan itong walang kalaban-laban. Matapos mapabagsak ang lahat, sinuri ni Raon ang kanilang mga gamit. Nakakita si Raon ng isang bulaklak na kung tawagin ay Teuton flower, isang medyo bihirang eliksir. Maya-maya pa, may biglang dumating na lalaki at nagtanong kung sila ba ang pumatay sa mga bandido rito. Sumagot si Raon na sila nga, at bakit daw? Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Raptor. Nang marinig ang pangalang yon, naalala ni Raon ang kanyang nakaraan. Narinig na niya ang pangalang yon noon pa man. Kilala si Raptor bilang isang martial artist na may pambihirang galing. Tinatawag din siyang isang henyo ng marami. Sumali siya sa Swordsman Union gamit lang ang kanyang espada, at naging pinuno ng mga bandido sa loob ng 10 taon. Nahulaan ni Raptor na galing sila sa pamilyang Zeghart, at ang tingin niya sa kanila ay mga miyembro lang ng pagsasanay. Dahil walang ukit ang kanilang mga espada, nag-isip si Raptor kung dapat ba niya silang patayin o hindi na lang. Pagkatapos nun, inilabas ni Raptor ang kanyang nakakamatay na aura. Pero para kay Raon na naging isang assassin noon, wala lang itong talab. Sa kasalukuyang lakas ni Raon, alam niyang hindi niya pa kayang talunin si Raptor ng harapan. Pero sa hindi malamang dahilan, wala siyang balak na sumuko ngayon, kaya naman inilabas ni Raon ang lahat ng kanyang aura. Binunot ni Raon ang kanyang espada at hinamon si Raptor na atakihin siya. Kahit alam ni Raon na kung ilalabas ni Raptor ang kanyang espada, tiyak na mamamatay siya, hindi pa rin natatakot si Raon sa kamatayan. Nang makita ito ni Raptor, nawalan siya ng ganang makipaglaban. Sabi ni Raptor, magsisisi siya kung papatayin niya si Raon sa pagkakataong ito. Sabi rin niya na kahit makuha pa niya ang elixir na nasa kay Raon, papatayin lang din siya ng mabangis na hangin, na kanina pa sila pinagmamasdan. Pagkatapos noon, umalis na si Raptor. Tinanong ni Raptor ang pangalan ni Raon. Sabi niya, hihintayin niya ang araw na muli niyang marinig ang pangalan ni Raon. Marinig ang pangalan ni Raon sa bundok ng Terukan at sa Ilog Rebel. Pagkatapos, bumalik na sina Raon at Runaan sa ibang mga bata at umuwi sa nayon. Nainis sina Martha at Buren dahil naunahan na naman sila ni Raon ng isang beses pa. Samantala, nagbibigay naman ng payo si Reimer sa mga miyembro, sa iba pang mga nagsasanay matapos nilang bumalik mula sa misyon. Pinatawag sina Raon at Runaan para humarap sa pinuno ng pamilya. Pareho silang binigyan ng tansong medalya para sa kanilang nakamit. Binigyan din sila ng pinuno ng pamilya ng napakataas na papuri, pero hindi inakala ni Raon na ibabalik ng pinuno ng pamilya ang elixir na nakuha niya noong una. Matapos ang seremonya, umuwi na si Raon sa kanilang bahay at nandoon si Dorian. Medyo nagpanik si Raon, dahil naikwento na ni Dorian ang lahat sa kanyang ina. Pagkatapos ay lumabas ang ina ni Raon at direktang tinanong si Raon kung totoo ba ang lahat ng iyon o hindi. Hindi nakapagsalita si Raon. Nilapitan siya ng kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Habang yakap siya ng mahigpit, sinabi nito, "Magaling ang ginawa mo, Raon." Nagulat si Raon dahil akala niya ay magagalit ang kanyang ina. Palaging pinapaalalahanan ng kanyang ina si Raon na mag-ingat. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang unang pinuno ng pamilya ay humawak ng espada para protektahan ang mga mahihina. Kaya bakit niya papagalitan si Raon na nagligtas sa mga bihag? Sa halip, ipinagmamalaki pa niya si Raon, hindi pa rin lubos na maunawaan ni Raon ang ganitong komplikadong emosyon sa mga sandaling iyon. Pagkatapos ay lumingon si Raon sa likod. Wala na pala roon si Dorian. Lumabas ang asul na apoy at nagsabing, sa wakas ay lumingon din si Raon, pero matagal na palang tumakas si Dorian. Para kay Raon, hindi naging masama ang gabing iyon. Samantala, naging mas may tiwala sa sarili si Runaan at matagumpay na nalabanan ang kanyang trauma dahil sa mga sinabi ni Raon noon. Habang isinasagawa nila ang misyon, lalong tumaas ang kumpiyansa ni Runaan. Bukod doon, nandoon pala si Rimmer nang mangyari ang lahat. Nandoon si Rimmer nang hinarap ni Raon si Raptor. Ang mabangis na hangin na binanggit ni Raptor ay walang iba kundi si Rimmer na nagmamasid sa kanila noon.
Matapos ang pangyayaring iyon, naramdaman ni Reimer na ang batang si Raon ay kamukhang-kamukha ng pinuno ng pamilya at naniwala siyang si Raon ang binhi ng isang bagong hari. Sa kabilang dako, sa tahanan ng pamilya Robert, may isinusulat si Derus nang mapansin niya ang sugat sa kanyang kamay na hindi pa rin lubos na gumagaling. Ang sugat na iyon ay nakuha niya mula kay Raon na isang mamamatay tao, 17 taon na ang nakalilipas. Sinubukan na ni Derus ang iba't ibang klase ng elixir ng regular, at tumawag na rin ng mga dalubhasang doktor at sikat na mga pari, pero wala ni isa sa kanila ang nakapagpagaling sa sugat sa kanyang kamay. Ang sugat na iyon ay hindi gumagaling pero hindi rin nabubulok, na tila pinipilit si Derus na laging alalahanin ang tunay na anyo nito. Nag-isip si Derus, pinipilit ba ako ng mga kaluluwa ng mga namatay na alalahanin sila? Pero sa kasamaang palad, hindi siya ang tipo ng tao na mahilig lumingon sa nakaraan dahil wala siyang sapat na oras hanggang sa matupad niya ang lahat ng kanyang hangarin. Pagkatapos noon, naabot na ni Raon ang antas na sword expert, kung saan ang kanyang mga kakayahan ay tumaas din ng husto. Para maabot ang antas na iyon, talagang nagpakahirap si Raon. Lumabas ang asul na apoy at nagsabing, kung ang isang sword master ay parang maliit na insekto lang para sa akin, ano pa kaya ang isang sword expert? Kaya huwag kang masyadong magmalaki. Sumagot si Raon na ang maging isang sword expert sa edad na 15 ay isang napakabihirang bagay. Mahirap makahanap ng katulad ni Raon sa buong kontinente. Sabi naman ng asul na apoy, mga tanga lang ang tumitingin sa edad sa gitna ng labanan. Kaya huwag intindihin ang edad, dahil ang mahina ay mananatiling mahina para sa kanya. Sumagot si Raon na totoo namang sa gitna ng labanan, walang sinuman ang magpapatawad sa kanya dahil lang sa kanyang edad. Pagkatapos ay sinabi muli ng asul na apoy na sa ngayon, kahit ang lakas ng kuko ni Raon, ay hindi kayang tapatan ang kanyang kapangyarihan. Natawa si Raon nang marinig ito dahil dati ay hindi man lang binabanggit ng asul na apoy ang salitang kuko. Medyo natuwa si Raon dahil kinikilala na ng asul na apoy ang kanyang pag-unlad ng hindi direkta. Pero nainis ang asul na apoy. Sabi niya, hinding-hindi niya kikilalanin ang isang tao. Patuloy pa ring tinukso ni Raon ang asul na apoy na mukhang totoo nga ito. Inamin din ito ng asul na apoy. Pagkatapos ay napunta tayo sa lugar ng pagsasanay. Pinatigil ni Rimmer ang lahat sa kanilang ginagawa. Sapat na ang pagsasanay para sa araw na ito. Humingi naman si Buren ng dagdag na 20 minuto para sa karagdagang pagsasanay dahil nahuli si Rimmer ng 20 minuto. Pero hindi siya pinansin ni Rimmer at agad na tumakas palayo. Agad namang sinabihan ni Raon ang iba na tapusin na ang kanilang pagsasanay at inutusan ang grupong nakatuka na magsimula ng maglinis. Samantala sa loob ng kwarto, napasigaw si Dorian habang binubusan ang kanyang locker dahil biglang sumulpot si Martha sa tabi niya. Pagkatapos ay pinalabas ni Martha ang iba dahil magsisimula na siyang maglinis. Si Rimmer naman ay bumalik sa lugar ng pagsasanay dahil may nakalimutan siyang sabihin sa kanila. At heto na nga, silang lahat ay may pangalawang misyon na. Lumipas na ang 6 na buwan simula nang matapos ang una nilang misyon, at ang misyon nila sa pagkakataong ito ay ang pumunta sa nayon ng Cebu, na nasa timog silangang bahagi ng Zighart para ubusin ang mga orc na nanggugulo sa mga taga doon. Sa madaling salita, isa itong misyon para puksain ang mga orc. Lahat ay excited sa ganitong uri ng misyon, pero sa pagkakataong ito, hindi sasama si Rimmer. Nagtanong naman si Buren kung paano kapag nanganib sila. Sumagot si Rimmer na bahagi iyon ng pagsubok sa kanilang kakayahan. Ang pagsuko at ang pag-uwi ng buhay ay kabilang din sa kakayahan ng isang mandirigma. Kaya naman, napakahalaga ng abilidad ng isang pinuno na timbangin ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Rimmer na aalis sila 2 araw mula ngayon pagbukang liwayway. Nagulat ang lahat dahil sa loob ng 2 araw ay kailangan na nilang lumarga. Ipinaliwanag ni Rimmer na ang pagpuksa sa mga kaaway ay nangangailangan ng mas matinding paghahanda kumpara sa mga misyon ng pagbabantay o pagpasok sa mga dungeon, kaya dapat ay handa na sila. Nagreklamo naman si Buren dahil hindi man lang sila binigyan ng mahabang oras para makapaghanda. Pero agad na kumilos si Raon para kumalma ang iba at sinabing, hindi nila alam kung kailan o paano darating ang mga misyon. Kaya hindi ito ang tamang oras para magpanik. Sa halip, ito ang oras para maghanda sila sa kanilang misyon. Dahil sa mga sinabi ni Raon, kumalma ang kanyang mga kasama. Samantala, ipinaliwanag ni Raon na ang mga orc ay hamak na mas mabangis at mas malakas. Sa laki pa lang, wala silang binatbat sa mga halimaw na nakalaban na nila noon. Nagbigay naman ng payo si Rimmer na mag-focus sa pag-iwas kaysa sa pagharang ng atake dahil mahihirapan silang tapatan ang mga ito nang harap-harapan sa ngayon. Lalo na't marami ang mga orc kaya siguradong mapapasabak sila sa laban ng maramihan. Kinabukasan, si Raon ay naghahanda na para sa kanyang misyon. Sabi naman ng asul na demonyo, kahit anong oras ay pwedeng may mangyaring hindi inaasahan, kaya huwag isiping masusunod ni Raon ang lahat ayon sa gusto niya. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang ina sa silid ni Raon.
Nagulat si Raon sa biglang pagdating ng kanyang ina, mukhang galit ang kanyang nanay dahil hindi man lang sinabi ni Raon sa kanya ang tungkol dito. Tinanong ni Raon kung paano ito nalaman ng kanyang ina. Inakala niyang si Dorian ang nagsabi, pero ang totoo ay si Rimmer pala ang nagsumbong sa kanyang ina. Agad namang humingi ng tawad si Raon sa kanyang nanay. Pagkatapos niyon, sinabi ng kanyang ina na ang pagiging pinakamahusay na miyembro ay hindi lang basta parangal, kundi isang posisyon kung saan kailangan niyang gabayan ang iba tungo sa mas mabuti. Hindi lang dapat basta tapusin ni Raon ang misyon, kundi kailangan din niyang pangunahan ang mga kasama para maiwasan ang anumang kapahamakan, nakadepende ang buhay ng iba sa mga desisyon na gagawin ni Raon. Ipinaalala ng kanyang ina na ang pagpuksa sa mga halimaw ay tila madali pakinggan, pero sa totoo lang ay isa itong misyong napakahirap dahil kailangan nilang ubusin ang lahat ng kaaway para hindi mapahamak ang mga sibilyan. Nagbabala pa ang ina ni Raon na lagi niyang tandaan na siya ay isa ng dalubhasang espada ng Sieghart at hindi na lang basta isang trainee lang. Akala ni Raon ay talagang magagalit ang kanyang ina, at totoo ngang galit ito, pero alam niyang hindi ito ang tamang oras para pagalitan siya kahit na sobrang nag-aalala ito para sa kanya. Dumating na ang oras ng kanilang pag-alis. Sinabihan ni Rimmer ang lahat na sa labas ay maaaring mangyari ang kahit ano, kaya huwag basta-basta magtitiwala, at kapag naramdaman nilang masyado na itong mahirap, huwag nang mag-isip pa at bumalik na agad. Pagkatapos ay agad na silang pinahayo ni Rimmer para lumakad. Ang biyahe papunta roon ay karaniwang umaabot ng 1 buwan, pero dahil malinis na ang daanan, lahat sila ay makakarating sa loob lang ng 2 linggo. Agad namang inutusan ni Raon ang kanyang mga kasama na bumuo ng 4 na hanay at gumalaw ayon sa kani-kanilang pangkat. Hindi lang kasi lakas ng katawan at aura ang taglay niya, kundi maging ang katalinuhan sa mental na aspeto at matalas na pandaman ni Raon ay talagang kahanga-hanga. Kampante si Rimmer na madaling matatapos ni Raon at ng iba ang misyong ito. Lumalabas na nagsinungaling lang pala si Rimmer sa mga trainee nang sabihin niyang hindi siya sasama. Ang totoo, palihim siyang nakabuntot sa kanila. Sa kabilang dako naman, may isang grupo ng mga kahina-hinalang tao na mukhang mga mamamatay tao ang nagtitipon-tipon at mukhang papunta rin sila sa nayon kung nasaan sina Raon at ang iba pang mga trainees. Marahil ay hanggang dito na muna ang ating video para sa araw na ito. Ito na ang huling episode o kabanata ng unang season ng manhwa na The Reincarnated Assassin is a Genius Swordsman. Siguradong sabik na kayong malaman kung ano-ano ang mangyayari sa pangalawang misyon ni Raon at ng kanyang mga kasama, lalo na't may mga misteryosong tao napaparating din sa nayon na pupuntahan ni Raon. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata ng paglalakbay ni Raon sa ikalawang season. Hanggang dito na muna ang manhwa na ito, magkita-kita tayo sa susunod na video, babye.